Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 581 hanggang 87. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kasama ng Swordiang Master na inihayag ang kanyang nakakagulat na lakas, ang Azure Forest Imperial Kingdom ay kilala ng mga taong naruroon. Pagkatapos ng lahat, ang Azure Forest Imperial Kingdom ay isa lamang sa maraming Imperial Kingdom sa ilalim ng Darkstone Empire. Maraming tao sa Darkstone Empire ang hindi pa nakarinig ng Azure Forest Imperial Kingdom bago ngayon. Nakarank number 4 sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ngayon, bahagyang inaabangan ito ng maraming tao. Inaasahan nilang makapasok sa ring ang taong nasa top 3 nanograms 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom. Si Calvin at ang iba pang kinatawan mula sa Belarus Imperial Kingdom na nakaupo sa mataas na platform ay may mga hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. Lalo na si Calvin. Kampante siya sa harap ni Marlon kanina, at sa maikling sandali na ito, sinampal niya ang sarili niyang mukha. Nagdulot ito ng hindi niya magawang tulong sa sobrang kahihiyan. Kagalang-galang na Elder Walker, ito ay isang magandang laban. Tumingin si Marlon kay Calvin na may hindi magandang tingnan na ekspresyon at nagsalita sa pamamagitan ng voice transmission, at ang kanyang tono ay walang kakulangan sa kasiyahan para sa kasawian ni Calvin. Bahagyang nanginig ang anyo ni Calvin habang ang kanyang mga mata ay kumikislap na may malagim at malamig na layuning pumatay. Mabilis na bumaba ang kanyang tingin sa natitirang 4 na batang henyo ng Belarus Imperial Kingdom, at pagkatapos ay sa binata sa paligid ng edad na 35. Siyan, umakyat ka at patayin siya. Ang taong tinawag ni Calvin ay ang pinakamalakas na tao ng mga batang henyo ng Belarus Imperial Kingdom. Lahat ng 4 na batang henyo ng Belarus Imperial Kingdom kasama na si Siyan ay nakaramdam ng labis na kahihiyan nang makita nilang pinatay ang kanilang kasama. Ngayon, nang marinig ni Siyan ang boses ni Calvin, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng nakakatakot na malamig na mga ilaw habang siya ay bahagyang tumango. Whoosh! Lumiwanag ang figure ni Siyan para tumayo sa combat ring at humarap kay Riker. Swordiang Master ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ngayon, ako, si Siyan, ang numero 1 sa mga nakababatang henerasyon ng Belarus Imperial Kingdom, ay lalaban sa iyo. Nagsalita si Siyan sa mahinang boses. Ang kanyang pares ng nagyayelong malamig na mga mata ay nakatitig sa Riker. Naghahanap siya ng pagkakataon na gagawing hindi magbantay si Riker at hahayaan siyang patayin si Riker sa isang pagkakataon. Swordiang Master. Sa labas ng combat ring, binawi ni Alvin ang kanyang spiritual force na tumama kay Siyan, at pagkatapos ay nakasimangot siya habang nagpadala ng voice transmission sa mga tainga ni Riker. Siya ay isang ikapitong antas ng Void Priang Stage martial artist. Ikapitong antas ng Void Priang Stage. Biglang nagsikip ang mga mag-aaral ni Riker nang marinig niya ito. Nang maglakas loob si Siyan na lumabas sa sandaling ito, alam niyang mas malakas ang lakas ni Siyan ng taong kakapatay lang niya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang Siyan na ito ay talagang isang ikapitong antas ng Void Priang Stage martial artist. Alvin, paano mo nalaman? Nagulat si Riker. Huwag ka ng maraming tanong ngayon, bilasan mo na at umamin ka na sa pagkatalo. Nang makita ni Alvin ang origin energy sa katawan ni Siyan na nagsimulang tumibok, ang kanyang mukha ay bahagyang nalungkot habang hinihimok niya si Riker sa pamamagitan ng voice transmission. Aaminin ko talo. Naramdaman ni Riker ang pagkaapurahan sa mga salita ni Alvin, at hindi siya nang ahas na mag-atubiling aminin ang pagkatalo sa malakas na boses. Aminin ang pagkatalo. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagtataka ng lahat ng naruroon. Sa una ay inaasahan nila ang isang matinding pakikibaka, ngunit hindi nila inaasahan na ito ay magtatapos sa ganito. Ikaw. Inamin mo talaga ang pagkatalo mo. Tumingin si Siyan kay Riker na may malungkot na ekspresyon, at ang origin energy sa kanyang katawan ay unti-unting tumaas. Nasa ikapitong antas ka ng Void Priang Stage, at dapat ay mayroon ka ring Grade 5 Spirit Sword. Kahit na hindi mo pa naiintindihan ang Advanced Force, hindi pa rin ako katugma sa iyo. Nakangiti si Riker nang umalis siya sa combat ring sa natural at poised na paraan.
Ang ekspresyon ni Sian na nanatili sa combat ring ay nagbago sa isang ekspresyon ng pagkagulat. Ikaw. Paano mo nalaman? Sa sandaling napalitan ng pagkagulat ang ekspresyon ni Sian, ang origin energy sa kanyang katawan ay lumundag sa sukdulan. Whoosh! Sa kalangitan sa itaas niya, isang parang buhay na sinaunang may sungay na mga silhwete ng dragon ang namuo. Nasa 7th level na talaga siya ng Void Priang stage. Maraming tao ang napasigaw sa gulat. Shit! Sa mataas na plataporma, ang ekspresyon ni Calvin ay hindi magandang tingnan sa sukdulan. Paano nalaman ng Sword Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom na ito ang cultivation ni Sian? Sa halip ay nagsimulang tumawa si Marlon, at tumawa siya ng napakatalino. Alvin, salamat. Pagkatapos niyang umalis sa combat ring, tumayo si Riker sa gilid ni Alvin, at nakaramdam siya ng bahagyang takot sa kanyang puso habang tinitingnan niya ang sinaunang may sungay na dragon silhouette sa ibabaw ng ulo ni Sian. Kailan ka pa naging magalang? Umiling si Alvin at ngumiti habang tumugon sa pamamagitan ng voice transmission. Kung hindi dahil sa babala mo, at hindi ako handa. Mahihirapan akong takasan ang kamatayan. Si Riker ay may seryosong ekspresyon. Sword Young Master, paano mo nalaman na isa siyang 7th level Void Priang stage martial artist? Tumingin si Lucius kay Riker at nagtatakang nagtanong. Nagkibit balikat at ngumiti si Riker, ngunit hindi na nagsalita pa. Naisip ni Lucius na si Riker ay may isang bagay na hindi niya nagawang ibunyag ang sagot, kaya hindi na itinuloy ni Lucius ang pagtatanong. Marahil ay hindi kailanman naisip ni Lucius na lubos na hindi si Riker ang nakaunawa sa pagtatanim ni Sian kanina. Alvin, paano mo ito nagawa? Tinanong ni Riker si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Secret lang. Si Alvin ay tumingin ng malalim kay Riker, at nakatanggap siya ng eye roll mula kay Riker bilang kapalit. Ngunit napansin ni Riker na ayaw magsalita ni Alvin tungkol dito, kaya hindi na niya itinuloy ang paghiling na intindihin ito. Ang mga miyembro ba ng Azure Forest Imperial Kingdom ay marunong tumakas sa harap ng labanan? Wala ka man lang lakas ng loob na makipaglaban sa akin, Sian. Nakakaawa. Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakainis na boses ng panunuya. Naging malungkot ang mga ekspresyon ni Alvin at ng iba pa at galit silang tumingin kay Sian na nasa combat ring. Anong tinatitigan ninyo? Baka mali ang nasabi ko. May nangahas bang makipaglaban sa akin sa Azure Forest Imperial Kingdom ninyo? Napatawa si Sian. Ang mga miyembro ng Azure Forest Imperial Kingdom ay basura gaya ng inaasahan. Eksakto, isang grupo ng basura. Ang iba pang 3 kabataang henyo ng Belarus Imperial Kingdom ay nagdagdag ng gatong sa apoy. Samantala, ang grupo ni Alvin ay naging sentro ng atraksyon para sa lahat ng naroroon, at hanggang sa punto na walang nanood sa mga labanan sa iba pang 8 ring ng labanan. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang biglang umalangaw-ngaw. Kasunod nito, isang mabilis na figure ang kumislap tulad ng hangin at lumipad papunta sa combat ring sa isang kisap mata upang tumayo sa paghaharap kay Sian. Logan. Si Alvin ay orihinal na nagnanais na umakyat sa combat ring at durugin ang hangin na inilalagay ni Sian. Ngunit hindi niya inaasahan na si Saber Young Master, si Logan, ay isang hakbang sa unahan niya. Pareho ba sa kanya si Saber Young Master? Si Lucius at Riker ay parehong bahagyang nag-aalala. Huwag kang mag-alala. Halos sabay na nagsalita sina Alvin at Lizardo, at para bang pinag-ugnay ang kanilang mga puso. Kasunod nito ay nagkatinginan silang dalawa at hindi napigil ang tumawa. Nang makita nila na sobrang tiwala nina Alvin at Lizardo kay Logan, parehong nakahinga ng maluwag sina Lucius at Riker. Bagamat hindi sila maituturing na pamilyar kay Logan, kinakatawan ni Logan ang Azure Forest Imperial Kingdom ngayon, at ibinahagi niya ang kagalingan o kapahamakan sa kanila. Likas silang umaasa na si Logan ay mananalo. Mukhang wala talagang talent sa Azure Forest Imperial Kingdom mo. Parang mas bata pa sa Sword Young Master ang edad mo, di ba? Tumingin si Sian kay Logan at sinabing may pang-aalipusta, ako, si Sian, ay hindi pumapatay ng mga taong walang pangalan. Sino ka? Sabihin ang iyong pangalan. Isa sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom na minamaliit ninyong lahat, Saber Young Master.
Ang tono ni Logan ay kalmado at walang anumang nararamdaman. Saber Young Master. Sa sandaling matapos magsalita si Logan, nagdulot ito ng panibagong alon ng gulat na bulalas. Saber Young Master. Mukhang isa pa siya sa 5 dakilang Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom. I wonder kung ano ang rank nitong Saber Young Master sa 5 dakilang Young Master. Maraming tao ang nagtaka. Narinig ko ang tungkol kay Saber Young Master. Ang Saber Young Master na ito ay ang taong pinakahuli sa ranggo sa 5 mahuhusay na Young Master. Nagsalita ang ilang taong nakakaalam nito. Ano? Yung taong huling ni Rango. Wala ba talagang talent sa Azure Forest Imperial Kingdom? Agad, maraming tao ang natulala. Saber Young Master. Nililigawan si kamatayan. Sa mataas na entablado, si Calvin ay nagpakita ng isang nakakatuwang ngiti. Sa ganang kanya, ang isang figure na huling nirerango sa 5 dakilang Young Masters ay magkakaroon ng lakas na mas mababa pa sa Sword Young Master, ngunit talagang nang-ahas siyang umakyat sa ring. Ito ay simpleng panliligaw kay kamatayan. Ngunit nang makita niya si Marlon na nakaupo roon na may kalmadong ekspresyon, hindi napigilan ng kanyang puso na mataranta habang may masamang premonition na lumitaw sa kanyang puso. Siyang! Sakto nang balak niyang pigilan si Sian, napansin niyang nakakilos na si Sian. Saber Young Master. Ang huli sa 5 dakilang Young Masters. Kasabay ng pagtawa ni Sian sa pangungutya, ang kanyang figure ay kumislap na parang kidlat na pumutok. Kung ikaw ay isinilang na muli, nararapat na tandaan na huwag piliting tumayo. Ang mga salita ni Sian ay malinaw na kinuha si Logan bilang isang patay na tao. Lumiwanag ang katawan ni Sian at lumabas sa kamay niya ang isang spirit saber na manipis na parang pakpak ng cicada. Ang origin energy ay bumagsak sa spirit saber bago ito napunit sa kalangitan at tumangay patungo kay Logan. Sa kalangitan, isa pang 4,800 sinaunang mammoth silhouettes ang nabuo sa gilid ng sinaunang may sungay na dragon silhouette. Malinaw, ito ay isang grade 5 spirit saber sa kamay ni Sian. Kasabay ng paglukso ng origin energy sa spirit saber sa kamay ni Sian, ang mga hibla ng nagninangas na pulang kulay na enerhiya ay unti-unting nabubuo. Kaagad, ang spirit saber sa kamay ni Sian ay nagtransform sa isang nagninangas na saber na humahampas patungo sa Logan, at isa pang 2,000 sinaunang mammoth na silhouette ang namuo. Advanced Fire Force. Isang sinaunang may sungay na silhouette ng dragon ang nanguna, at kinaladkad nito ang isa pang 6,800 sinaunang mammoth na silhouette sa likod nito habang silang lahat ay sabay-sabay na umaandar patungo sa Logan. Advanced Fire Force. Naging malungkot ang mga mukha ni Lucius at Riker dahil hindi nila inaasahan na talagang naiintindihan ni Sian ang Advanced Fire Force. Sa ilang sandali, pinagpawisan sila ng malamig para kay Logan, samantalang sa mataas na platform, isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Marlon. Para naman kay Calvin, nang mapansin niya ang seryosong ekspresyon ni Marlon, sa halip ay nagsimula siyang tumawa, at muling bumalik ang kanyang tingin sa combat ring. Parang nakita na niya ang eksenang pinatay ni Sian si Logan. Sa oras na iyon, maipagmamalaki at maipagmamalaki niya ang kanyang dating karibal, si Marlon. Hindi masama. Sa sandaling ito, kahit si Haring Yong ay hindi napigil ang magsalita, at tumango siya bilang papuri. Nagdulot ito ng labis na kasiyahan ni Calvin, at para bang kumuha siya ng ilang mga stimulant. Sa tingin mo ba ikaw lang ang nakaintindi ng Advanced Force? Nang akala ng karamihan sa mga tao na si Logan ay papatayin ni Sian, si Logan ay nakagawa na sa wakas. Ang origin energy sa katawan ni Logan ay sumirit habang ang isang spirit saber ay tumakas mula sa kanyang kamay, at ang matulin na saber ay sinamahan ng origin energy at saber force habang ito ay namumuo sa isang demonyong lotus na gumagalaw upang harangin ang apoy na espada sa kamay ni Sian. Bang! Isang napakalaking putok ang umalangaw-ngaw, ang demonyong lotus na ginawa ng spirit saber sa kamay ni Logan ay madaling nasira ang flame saber. Umalangaw-ngaw sa paligid ang isang malungkot na matinis na sigaw, at naging sanhi ito ng karamihan sa mga tao na hindi maiwasang makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Sa di malamang oras, biglang tumigil ang matinis na sigaw. Bang! Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, bumagsak si Sian sa lupa. Ikawalo.
Ikawalong antas ng Void Priang Stage. Sa Jade Platform, ang isa sa mga kinatawan ay tumingin sa sinaunang may sungay na dragon at mga sinaunang mammoth na silhouette sa kalangitan sa itaas ng Logan at napasigaw sa gulat. Sa isang panahon, si Logan, na nasa combat ring, ay naging ganap na sentro ng atensyon. Logan, Saber Young Master, ang taong pinakahuli sa 5 dakilang Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom. Umasa siya sa kanyang cultivation sa ikawalong antas ng Void Priang Stage, Advanced Saber Force, at isang Grade 5 Spirit Saber para agad na patayin ang numero 1 batang henyo sa nakababatang henerasyon ng Belarus Imperial Kingdom sa isang solong Saber Strike. 582. Hindi. Imposible. Sa Jade Platform, tumayo si Calvin at ang isa pang kinatawan. Pareho silang nakatitig ng blanco kay Logan sa combat ring, at ayaw nilang maniwala na ang lahat ng ito ay totoo. Sa 5 kabataang henyo na nagmula sa kanilang Belarus Imperial Kingdom sa pagkakataong ito, walang alinlangan na si Sian ang pinakamalakas. Ang kanyang cultivation ay nasa ikapitong antas ng Void Priang Stage, naintindihan niya ang Advanced Fire Force, at mayroon pa siyang Grade 5 Spirit Saber na maaasahan. Gayunpaman, kahit na noon, siya ay pinatay pa rin. Ang pinakamahalaga, si Sian ay pinatay ng mga miyembro ng Azure Forest Imperial Kingdom. Naging dahilan ito para mahirapan siyang tiisin ito sa kanyang puso. Dahil sa isang pambihirang mineral na ugat sa karaniwang hangganan sa pagitan ng kanilang Belarus Imperial Kingdom at ng Azure Forest Imperial Kingdom, sila ay naging magkasalungat sa Azure Forest Imperial Kingdom mula pa noon. Ito ay kahit na sa lawak na bawat 20 taon, ang dalawang Imperial Kingdoms ay magsasagawa ng martial competition sa gitna ng mga batang henyo ng dalawang Imperial Kingdoms. Ang mananalo sa kompetisyon ay makakakuha ng mga karapatan na magmina ng mineral na ugat. Sa loob ng maraming taon, palaging ang Belarus Imperial Kingdom ang nakakuha ng mga karapatan. Kaya sa mata ng mga miyembro ng Belarus Imperial Kingdom, ang mga miyembro ng Azure Forest Imperial Kingdom ay palaging tinatapakan ng kanilang mga paa. Ngayon, pinatay ng isang batang henyo ng Azure Forest Imperial Kingdom ang numero 1 batang henyo ng kanilang Belarus Imperial Kingdom sa isang sword strike, at naging sanhi ito ng bahagyang hindi niya matanggap ito. Paano ito magiging posible? Si Sian ay napatay sa pamamagitan ng isang Sable Strike. Ikawalong antas ng Void Priang Stage. Isang ikawalong antas ng Void Priang Stage na martial artist ay talagang ipinanganak sa nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ang 3 natitirang mga kabataang henyo ng Belarus Imperial Kingdom ay may sobrang hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. Nang tumingin sila kay Logan na nasa combat ring, ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Advanced Saber Force. Nanliit ang mga mata ni Alvin nang itinoon niya ang kanyang tingin kay Logan, at ang mga alon ng pagkabigla ay lumundag sa kanyang puso. Bagamat handa na siya sa pag-iisip noon pa man, hindi niya pa rin maiwasang makaramdam ng pagkagulat. Bukod doon, gumamit siya ng Grade 5 Spirit Saber sa pagkakataong ito. Mukhang itinago niya ang kanyang lakas sa kompetisyon ng batang henyo sa Azure Forest Imperial Kingdom noong isang taon. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Naalala pa niya na ang Spirit Saber na ginamit ni Logan noong araw na iyon ay Grade 6 Spirit Saber lamang. Mukhang natapon na tayo sa malayo ni Logan. Tumingin si Lucius kay Riker na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Crazy Young Master, nakalusot na ba ang Fire Force mo sa advanced stage? Tanong ni Riker. Hindi pa. Umiling si Lucius at bumaantong hininga. Sa kasalukuyan, sa ating lahat, sa halip ay ako ang naging tao sa ibaba. Napuno ng buntong hininga ang tono ni Lucius. Siya, si Crazy Young Master, ang taong nangunguna sa 5 dakilang Young Master na kilala sa Azure Forest Imperial Kingdom. Ngunit ngayon, ang kanyang lakas ay nalampasan na nina Riker at Logan na nasa pinakadulo sa gitna ng 5 dakilang Young Masters, at ito ay naging sanhi ng kanyang pakiramdam na labis na hindi komportable sa kanyang puso. Kayong 3. Sabay akyat sa ring. Nakatayo si Logan sa combat ring habang ang kanyang saber ay nakalatag ng paalang sa kanyang harapan, at ang kanyang mabangis na tingin ay tumama sa natitirang 3 kabataang henyo ng Belarus Imperial Kingdom habang nagsasalita siya ng walang pakialam. 3 laban sa 1. Biglang nagkagulo ang paligid.
Napakamayabang ng Saber Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom na ito. Mayabang siya dahil may qualification siya para maging mayabang. Kung ibang tao iyon, natatakot ako na hindi nila kayang talunin ang siya ng Belarus Imperial Kingdom na iyon. Sok. Itong tatlong batang henyo ng Belarus Imperial Kingdom ay namutla na lahat. Mukhang hindi sila nangangahas na umakyat sa combat ring. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Siya na pinatay ni Saber Young Master kanina? Si Siya ng numero 1 henyo sa nakababatang henerasyon ng Belarus Imperial Kingdom. Pati ang numero 1 henyo ay pinatay, at umaasa ka pa rin sa kanila. Masiglang nag-usap ang mga manunood sa paligid. Ang mga salitang ito ay pumasok sa tainga ng tatlong binata mula sa Belarus Imperial Kingdom, naging sanhi ito ng panginginig nila na parang tinamaan ng kidlat, at ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang hindi magandang tingnan. Ngunit nang harapin ang hamon ni Logan, sa halip ay pinili nilang hindi na kumilos. Ang kanilang mga binti ay tila na puno ng tingga, at mahirap para sa kanila na kumilos ng isang hakbang. Kung may magmamasid ng mabuti sa kanila, tiyak na mapapansin ng taong iyon na nanginginig ang katawan ng tatlong iyon sa sandaling ito. Anong biro? Pati si Sian ay napatay, kaya hindi ba sila maghahanap ng pambubugbog kung aakyat sila sa ring? Lahat silang tatlo ay mga martial artist lamang sa ika-6 na antas ng Void Prying Stage, at half-step advanced force lang ang kanilang naiintindihan. Bagamat lahat sila ay may grade 5 spirit weapons na maaasahan, naramdaman nila na kahit magsanib puwersa sila, imposibleng maging kalaban sila ni Logan. Basura! Malamig na umungol si Logan, at nagsalita sa pang-aalipusta. Haha! Calvin, mukhang ang mga miyembro ng iyong Belarus Imperial Kingdom ay isang grupo lamang ng mga duwag. Ni hindi sila nang ahas na lumaban sa isang labanan na tatlo sa kanila laban sa isang kaaway. Sa Jade platform, tiningnan ni Marlon si Calvin, at ang kanyang voice transmission ay napuno ng kasiyahan. Lumubog ang mukha ni Calvin, ngunit wala siyang masabi bilang sagot. Sa pagkakataong ito, ang kanilang Belarus Imperial Kingdom ay labis na nawala ng mukha. Kayong tatlo ay aakyat sa ibang combat ring mamaya at subukan ang iyong makakaya na pukawin ang 2 taong iyon mula sa Azure Forest Imperial Kingdom na pinakabata. Kung tungkol sa taong iyon na medyo mas matanda, huwag mo siyang saktan. Ang voice transmission ni Calvin ay pumasok sa tenga ng natitirang 3 kabataang henyo ng Belarus Imperial Kingdom. Sa sumunod na sandali, si Alvin ay kausap si Lizardo nang bigla niyang naramdaman ang 3 nagbabagang tingin sa kanya at kay Lizardo, at hindi niya maiwasang matigilan. Alvin, mukhang kinuha tayo ng mga miyembro ng Belarus Imperial Kingdom na maging hinog na persimmon, na madaling hiwain, nakangiting sabi ni Lizardo. Depende yan kung may kakayahan silang squash tayo. Nagsimula ring ngumiti si Alvin. Dahil ang mga basura ng Belarus Imperial Kingdom ay walang lakas ng loob na umakyat sa ring. Kung gayon may iba pa bang lalaban sa akin, Logan? Ang boses ni Logan ay parang isang malaking kampana habang ito ay tumunog. Payagan mo ako. Sa sandaling ito, isang figure na parang hangin ang kumislap upang umakyat sa singsing ng labanan. Ito ay isang binata sa paligid ng edad na 35, ang kanyang mukha ay kasing ganda ng isang jade ornament, ang kanyang mga mata ay tulad ng hanay ng mga bituin, at habang nakatayo siya roon, ipinakita niya ang isang magandang tindig. Nakasuot ng scholar's robe ang binata at may hawak itong pamaypay sa kamay. Ang fan na ito ay hindi ordinaryong fan, at mayroon lamang itong framework ng fan ngunit walang aktwal na fan covering. Grade 5 Spirit Weapon. Tumaas ang kilay ni Alvin nang makita niya ang grado ng fan sa kamay ng binata. Ang Gao clan ng Imperial City ng Darkstone Empire, Harley. Ang binata na nakasuot ng kasuotan ng scholar ay tumingin kay Logan at bahagyang ngumiti. Azure Forest Imperial Kingdom, Logan. Sagot ni Logan na walang pakialam. Pakiusap. Si Harley ay may matikas na tindig, at kahit nakaharap niya si Logan sa labanan, inihayag pa rin niya ang kanyang tindig. Ito ay si Young Master Harley. Napakagwapo ni Young Master Harley. Young Master Harley, mahal kita. Umalangaw-ngaw ang nakapaligid na pulutong ng mga tao sa mga alon ng matalim na sigaw.
Ang mga may-ari ng mga tinig na ito ay pawang mga babae, at kahit na walang kakulangan ng ilang mga balo. Talagang peke ang hitsura nitong Harley. Napaungol si Riker. Sword Young Master, bakit pakiramdam ko medyo maasim ang mga salita mo? Ngumiti si Lucius. Nagseselo siguro si Sword Young Master sa kanya. Tinusok ni Alvin ang katotohanan sa isang pangungusap. Nagseselos ako sa kanya. Inilibot ni Riker ang kanyang mga mata kay Alvin. Hindi ako mapakali na pansinin ka. Sa singsing ng labanan. Whoosh! Pinili ni Logan na mag-strike muna at makamit ang kalamangan, ang kanyang katawan ay kumislap, at tila siya ay naging isang mabangis na tigre na sumugod kay Harley. Naglakas loob si Harley na pumasok sa ring at walang pag-aalinlangan dahil tiwala siya sa sarili niyang lakas. Kaya't si Logan ay hindi nang ahas na maging pabaya. Demonic Lotus Blade Technique. Ang origin energy sa Grade 5 Spirit Saber sa mga kamay ni Logan ay unang lumundag pagkatapos ay nag-transform sa isang demonyong lotus na parang isang mabangis na tigre na nakabuka ang dagwang bibig na kumagat kay Harley. Ginamit ni Logan ang kanyang buong lakas sa unang hakbang. Ang kanyang origin energy sa ikawalong antas ng Void Prying Stage ay ganap na sumabog, ang amplification ng Grade 5 Spirit Saber ay ganap na nahayag, at ang kanyang Advanced Saber Force ay sumabog. Sa kalangitan sa itaas niya, isang sinaunang may sungay na silhwete ng dragon ang sinamahan ng mahigit 8,200 sinaunang mammoth na silhouette habang ito ay lumipad palabas na may kahangahangang paraan na bumaril sa kalangitan na parang bahaghari. Sa kabilang banda, ang ngiti sa mukha ni Harley ay ganap na napigilan din. Whoosh! Sa susunod na sandali, kumilos si Harley. Pinili niya talaga na umakyat para harangin si Logan, at ang origin energy sa ventilador sa kanyang kamay ay tumaas ng husto at hinaluan ng mga hibla ng mabangis na aura habang ang pamaypay ay humampas patungo sa demonyong lotus na lumipat kasama ni Logan. Sa kalangitan, isang sinaunang horned dragon silhouette at mahigit 8,200 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw din. Advanced Saber Force. Si Alvin ay hindi nagulat na si Harley ay nagsiwalat ng isang cultivation sa ikawalong antas ng Void Prying Stage. Ang naging sanhi ng pagkagulat ni Alvin ay ang puwersa na ipinahayag ni Harley. Ito ay talagang Advanced Saber Force. Ang Saber Force ni Harley ay walang kamali-mali na sumanib sa pamaypay na nasa kanyang kamay habang ito ay nagwawalis, at tila ito ay naging isang gasuklay na bumangga sa demonyong lotus. Klang! Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga sandata na nagbabanggaan, at hindi maihahambing ito sa pandinig. Sa gitna ng pulutong ng mga manunood, ang ilan sa kanila na may medyo mababang cultivation ay nakadama ng matinding sakit sa kanilang mga tambol sa tainga, at ang kanilang mga mukha ay namumula habang ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Bang! Ang walang hanggan na origin energy at saber forces ay mahigpit na nagbanggaan. Kaagad, ang hangin ay tila hinihigop palabas. Napakaraming daloy ng hangin ang dumaloy sa punto ng banggaan bilang sentro nito, at tila nag-transform ito sa sunod-sunod na bilog ng mga alon na nagdulot ng mga alon ng marahas na hangin. Ang mga damit na isinuot ng mga taong naruroon ay sunod-sunod na pinasabog, gayunpaman, hindi ito nakakuha ng pansin ng iba man lang. Ang mga tingin ng lahat ay bumaba sa combat ring, at lahat sila ay curious sa magiging resulta ng labanan. Sa combat ring, ang dalawang taong nagbanggaan ay naghiwalay kaagad pagkatapos ng banggaan. Si Logan ay umatras ng 2 hakbang, samantalang si Harley ay sa halip ay umatras ng 5 hakbang. Sa katawan ni Logan, ang mga hibla ng mahinang saber na enerhiya ay maaaring malabo na makikita na unti-unting binawi pabalik sa kanyang katawan. Earth Rank Defensive Martial Skill. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin. Inaamin ko ang pagkatalo. Samantala, inamin ni Harley ang pagkatalo. Umamin siya ng pagkatalo. Hindi ba sila pantay-pantay? Nagkagulo ang nakapaligid na pulutong ng mga manunood, at lahat sila ay nakaramdam ng hindi paniniwala. Sa kanilang mga mata, sina Logan at Harley ay may magkatulad na lakas. Inamin ni Harley ang pagkatalo pagkatapos lamang ng isang hakbang. Anong nangyayari? Si Harley ay taos-pusong kumbinsido sa lakas ni Saber Young Master. Ngunit nagtataka ako, anong Earth Rank Defensive Martial Skill ang naisagawa mo kanina?
Tumingin si Harley kay Logan habang taos puso itong nagtanong. Earth Rank Defensive Martial Skill. Ang mga salita ni Harley ay naging sanhi ng pagkatahimik ng paligid. Ilang sandali, ang mga tingin ng lahat ay bumaba kay Logan. Earth Rank Defensive Martial Skill. Karaniwan, ang isang Earth Rank Defensive Martial Skill ay isang bagay na tanging isang martial artist na nakauunawa sa Earth Force o Earth Concept ang naisasagawa. Siyempre, may maliit na halaga ng Earth Rank Defensive Martial Skills na naisagawa kapag pinagsama sa iba pang uri ng Force at Concept. Ang ganitong uri ng martial skill ay napakabihirang. Bagamat ito ay mas mababa sa defensive martial skill na isinagawa gamit ang Earth Force at Earth Concept, ngunit ito ay sapat na upang sakupin ang isang posisyon ng kalamangan laban sa isang kalaban na may pantay na lakas. Katulad ng kasalukuyang Logan. Saber Barrier. Nagsalita si Logan nang walang pakialam. Saber Barrier. Naalala ko na. Tumango si Harley, at pagkatapos ay bumaba siya sa combat ring sa eleganteng paraan. Bagamat natalo siya ng may katatagan, at naging sanhi ito ng iba na hindi mapigil ang makaramdam ng paghanga. Saber Barrier. Tumaas ang kilay ni Alvin habang iniisip ang sarili. Bahagyang katulad ito ng Iron Wall Sword Body na isinagawa ni JP noong araw na iyon. Ngunit, ang Iron Wall Sword Body ni JP ay hindi bababa sa isang mababang grade Earth Rank Defensive Martial Skill. Ang Saber Barrier ng Logan na ito ay dapat na isang mataas na grado sa Earth Rank Defensive Martial Skill. 583. Hindi ko akalain na ang Saber Young Master na ito ay talagang nagal-inang ng isang Earth Rank Defensive Martial Skill. Mukhang hindi ito isang ordinaryong Earth Rank Defensive Martial Skill. Kung ito ay isang mababang grade na Earth Rank Martial Skill, kung gayon kahit na na-cultivate ito sa Perfection Stage, maaaring hindi nito kayang labanan ang pag-atake ni Young Master Gao. Ang paglinang ng isang Earth Rank Defensive Martial Skill na may Earth Force o Earth Concept ay ang paraan ng mga hari. Ang paggamit ng ibang force o concept upang linangin ang isang Earth Rank Defensive Martial Skill ay kulang sa huli. Ang Earth Rank Defensive Martial Skill na nilinang ng Saber Young Master na ito ay malamang na isang middle grade o high grade Earth Rank Defensive Martial Skill. Masiglang nag-usap ang mga manunood sa paligid. Kahit na ang mga kinatawan ng iba't ibang kapangyarihan at Imperial Kingdoms, naging seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Bagamat bihira ang mababang grade Earth Rank Defensive Martial Skills na isinagawa ng ibang forces at concepts bukod sa Earth Force o Earth Concept, gusto nila ito, mayroon silang mga paraan para makuha ito. Ngunit ang antas na ito ng Defensive Martial Skill ay walang silbi sa mga martial artist na ang lakas ay papalapit na sa Void Initiation Stage o sa Void Initiation Stage at mas mataas. Kahit na isagawa nila ito ay parang isang piraso ng papel sa harap ng isang kalaban na katulad nila ng lakas. Iba ang middle grade o high grade Earth Rank Defensive Martial Skill. Ang isang middle grade Earth Rank Defensive Martial Skill ay may napakahusay na gamit sa mga martial artist ng Void Initiation Stage. Siyempre, kung ang isang martial artist sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas ay gumamit ng kanyang buong lakas, ang martial artist ay praktikal na hindi pinansin ang isang middle grade Earth Rank Defensive Martial Skill. Para sa isang mataas na antas ng Earth Rank Defensive Martial Skill, ito ay nagkaroon ng mahusay na paggamit hanggang ang isa ay tumuntong sa ikapitong antas ng Void Interpretation Stage. Sa ilang sandali, maraming tao ang tumingin kay Logan na may mga titig na puno ng inggit, paninibugho, at kasakiman. Ang lahat ng ito ay dahil naisagawa na ni Logan ang depensang martial skill na iyon sa Earth Rank kanina. Ang iba pang 8 singsing sa labanan ay napuno ng ingay at kaguluhan din. Walang humpay ang pagbabago ng 8 Panginoon ng pang-combat, at ang lakas ng Panginoon ay lumakas at lumakas, samantalang, sa singsing na pang-combat na kinatatayuan ni Logan, pansamantalang walang humamon sa kanya. Alvin. Ang nag-aapoy na tingin ni Logan ay tumitig kay Alvin, at ang kanyang mga mata ay puno ng nagbabagang hangarin sa labanan. Ngunit mula sa simula hanggang sa katapusan, si Alvin ay lubos na walang intensyon na bigyang pansin siya.
Samantala, natalo ng isa sa tatlong natitirang Belarus Imperial Kingdom na mga batang henyo ang Combat Ring Master ng isa pang Combat Ring para maging bagong Master. Ikaw, at ikaw. Do you two dare battle me? Ang binata mula sa Belarus Imperial Kingdom ay sumulyap kay Alvin bago sumulyap kay Lizardo at nagtanong ng may malalim na boses. Agad na umalangaw-ngaw ang isang alon ng bus sa paligid gaya ng inaasahan. Ang mga miyembro ba ng Belarus Imperial Kingdom ay dalubhasa sa pagpili ng mga hinog na persimmon na kalabasa. Sa 5 kabataang henyo ng Azure Forest Imperial Kingdom, bukod pa sa Saber Young Master na iyon na nasa isa pang Combat Ring at sa Sword Young Master na iyon, tanging ang 3 pa lang ang hindi pa lumalaban. Isa sa kanila ang may pinakamatandang edad, at siya ay malamang na isang figure na nasa tuktok na bahagi ng 5 dakilang Young Masters. Para sa 2 pang tao, dapat silang maging Young Master mula sa hindi. Sa pagitan ng 2 taong ito, ang isa na may mas matandang edad ay tila 27 o 28 lamang, at ang nakababata ay mukhang nasa 25. Masiglang nag-usap ang mga manunood sa paligid. Maraming tao ang nanunuya sa pagpili ng binata mula sa Belarus Imperial Kingdom. Lizardo, gusto niyang hamanin ka at ako. Mauuna ka ba, o ako? Tumingin si Alvin kay Lizardo at nakangiting nagtanong. Mauna na ako. Sa sandaling matapos magsalita si Lizardo, tumalon siya papunta sa combat ring at tumayo sa paghaharap sa binata mula sa Belarus Imperial Kingdom. Ikaw ay isang figure mula sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom din. Ang binata mula sa Belarus Imperial Kingdom ay tila gustong kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Lizardo. Hindi. Nagsalita si Lizardo nang walang pakialam. Samantala, ang binata mula sa Belarus Imperial Kingdom ay nakahinga ng maluwag, at isang madugong kinang ang bumungad sa kanyang mga mata. Kung ganoon ay huwag kang umasa na babalik ka sa buhay mo sa pagkakataong ito. Gusto mo akong patayin. Ang isang hibla ng layunin ng pagpatay ay bahagyang namumuo sa kaibuturan ng mga mata ni Lizardo. Oo naman. Nagsalita ang binata mula sa Belarus Imperial Kingdom. Nang marinig ni Alvin ang mga salitang binigkas ng binata, hindi niya maiwasang mapatingin sa binata ng may habag. Ang taong ito, isang pang-6 na antas lamang ng Void Prying Stage na martial artist ay gustong patayin si Lizardo. Depende yan kung may kakayahan ka. Si Lizardo ay hindi nagalit, sa halip ay nagsimulang tumawa, ngunit ang hangarin ng pagpatay sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay naamoy na hanggang sa puntong lumitaw sa kanyang mga mata. Ang binata mula sa Belarus Imperial Kingdom ay malamig na umungol, at pagkatapos ay ang kanyang figure ay kumikislap na parang kidlat upang bumaril patungo kay Lizardo. Sa kanyang kamay, ang Origin Energy ay lumundag sa isang Grade 5 na Spirit Weapon, at nagdala ito ng mga hibla ng banayad na kulay asul na enerhiya. Half-step Advanced Water Force. Sa kalangitan, isang sinaunang may sungay na Dragon Silhouette ang sinamahan ng 2,300 at sinaunang Mammoth Silhouette habang bumubulusok ang mga ito patungo sa Lizardo. Ika-6 na antas ng Void Prying Stage. Grade 5 Spirit Weapon. Mamatay. Ang binata mula sa Belarus Imperial Kingdom ay sumigaw ng malakas habang siya ay sumusugod kay Lizardo, at talagang sinadya niyang patayin si Lizardo sa isang hampas. Nang ang binata mula sa Belarus Imperial Kingdom ay napakalayo, kumilos si Lizardo. Ang Origin Energy ay unti-unting pumipintig sa kamay ni Lizardo upang agad na bumuo ng isang 3 talampakang haba ng talam. Ang Origin Energy ay kumikislap sa dulo ng espada, at ito ay napakatalim. Kasabay ng paggulong ng Origin Energy ni Lizardo, isang sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon na sinamahan ng 2,000 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa itaas niya. Ika-9 na antas ng Void Prying Stage. Biglang may napasigaw sa gulat. Ang nag-iisang bato ay nagdulot ng 1,000 ripple. Ngayon lang napagtanto ng mga taong naruroon na ang kasalukuyang paggalaw ni Lizardo ay hindi gumagamit ng force o isang spirit weapon. Gumamit lang siya ng purong origin energy para kumuha ng enerhiya ng langit at lupa para bumuo ng sinaunang may sungay na dragon silhouette at 2,000 sinaunang mammoth silhouette.
Malinaw na ito ang simbolo ng isang ika-9 na antas ng Void Priang stage na martial artist. Gaano kalakas? Sa kasalukuyan, ang mga batang henyo ng iba't ibang kapangyarihan at Imperial Kingdoms, kabilang ang mga kabataang henyo na nasa matinding labanan sa iba pang 8 combat ring ay tumigil sa pakikipaglaban, at sila ay nakatitig ng walang laman sa phenomenon, sa kalangitan sa itaas ng Lizardo. Ika-9 na antas ng Void Priang stage. Itong Lizardo. Hindi napigilan ni Marlon at Prince Sheng na mapakilos. Bang! Bahagyang kumuyam ang kamay ng kinatawan ng Belarus Imperial Kingdom ni Calvin at nabali ang armrest ng upuan, ngunit hindi niya ito namalayan. Siya ay isang ika-9 na antas ng Void Priang stage martial artist, aminin ang pagkatalo kaagad. Kasabay nito, nagmamadaling nagpadala si Calvin ng voice transmission para tumagos sa tenga ng binata mula sa Belarus Imperial Kingdom na sumugod patungo kay Lizardo. Ngunit darating kaya siya sa oras? Swish! Sa combat ring, matapos i-condense ni Lizardo ang kanyang origin energy sa isang 3 talampakang haba ng talam, mabilis niyang sinaksak ang combat ring sa ilalim niya. Sa sandaling ito, ang mga hibla ng aura na matalas hanggang sa sukdulan ay biglang naunat sa 3 talampakang haba ng talam sa kamay ni Lizardo. Whoosh! Sa sandaling ito, isa pang sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa kalangitan. Bang! Kasabay nito, ang 3 talampakang haba ng talam sa kamay ni Lizardo na nakakondensed mula sa origin energy ay bumaba papunta sa combat ring, at sa halip ay pinalipad siya ng nakakasuklam na puwersa upang madaling makaiwas sa pag-atake ng binata ng Belarus Imperial Kingdom na lumapit ng may panganib. Sa susunod na sandali, si Lizardo ay umiwas sa likod ng binata mula sa Belarus Imperial Kingdom. Aaminin ko. Samantala, natanggap ng binata ang voice transmission ni Calvin at ibinuka ang kanyang bibig, nagbabalak umamin ng pagkatalo. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataong sabihin ang salitang pagkatalo. Swish! Isang 3 talampakang haba na talam na parang isang hagod ng mga Diyos na tumusok mula sa kanyang likuran, at kasama ang 3 talampakang haba na talam na pinalapot mula sa origin energy na nagkakalat. Bang! Marahas na lumabas ang sariwang dugo mula sa dibdib at likod ng binata, at bumagsak ang buong katawan niya sa pool ng dugo. Pagkatapos ng ilang beses na pagkibot, siya ay ganap na wala ng anumang mga palatandaan ng buhay. Patay. Ngunit bukod sa ilang mga tao mula sa Belarus Imperial Kingdom, walang sino man ang nagkaroon ng oras upang bigyang pansin ang kanyang buhay o kamatayan ngayon. Ang mga tingin ng karamihan sa mga tao ay sabay-sabay na bumaba sa combat ring, at bumaba sa 2 sinaunang may sungay na dragon silhouette at 2,000 sinaunang mammoth silhouette sa kalangitan sa itaas ng pulang nakadamit na binata na nag-iipon ng puwersa habang naghihintay na i-deploy. Unang antas ng konsepto ng sword. Ang isang ika-9 na antas ng Void Priang stage martial na hindi gumagamit ng spirit weapon ay nakakuha ng dagdag na lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon. Ang pulang nakadamit na binata mula sa Asher Forest Imperial Kingdom ay naunawaan ang unang antas ng sword concept. Ang batang lalaking ito na may pulang damit ay nasa kalahati na ng paraan sa Void Initiation stage. Ganap na siyang may kakayahan na makapasok sa Void Initiation stage bago magsimula ang martial competition of the dynasty. Tiyak na sasakupan niya ang isa sa 10 posisyon ngayon. Masiglang nag-usap ang mga manunood sa paligid. Nagulat sila sa lakas ni Lizardo. Wala pang 30 sa ika-9 na antas ng Void Priang stage at naiintindihan na niya ang unang antas ng konsepto ng sword. Unti-unting umalangaw-ngaw ang malambing na boses ni King Yong. Ikaw, anong pangalan mo? Bumaba ang tingin ni Haring Yong sa binata na nakasuot ng pula at nagtanong. Kaagad, marami sa mga kabataang henyo na naruroon ang tumingin kay Lizardo ng may inggit. Kung tutuusin, hindi lahat ay nagawang gumawa ng inisyatiba kay Haring Yong na tanungin ang kanilang pangalan. Lizardo. Sa combat ring, tumanggo si Lizardo kay Haring Yong at hindi nagsalita ng mapagpakumbaba o mayabang. Lizardo, naalala na kita. Bahagyang ngumiti si Haring Yong habang tumanggo, at napakabait niya kay Lizardo. Sayang. Kagalang-galang na Elder Walker, pasensya na talaga.
Masyadong mapusok ang mga batang ito at hindi marunong magpigil. Tumingin si Marlon kay Calvin at umiling habang bumaantong hininga ito, at pagkatapos ay sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, bakit hindi mo kunin ang natitirang dalawang batang henyo ng iyong Belarus Imperial Kingdom at umalis? Upang maiwasan iyon sa huli, ikaw ay may kasamang 7 ngunit uuwi bilang 2. Marlon. Nanginginig ang katawan ni Calvin, nagalit siya hanggang sa namula ang mukha, parang mahati ang eyeballs, at halos iluwa niya ang bibig ng dugo. Ang natitirang 2 batang henyo mula sa Belarus Imperial Kingdom ay nagkatinginan at nakita nila ang takot sa mga mata ng isa't isa. Samantala, walang umakyat sa combat ring na kinaroroonan ni Lizardo para labanan siya. Ang 2 dakilang kabataang henyo ng Azure Forest Imperial Kingdom ay parehong nag-okupa ng combat ring bawat isa. Ang Azure Forest Imperial Kingdom ay masasabing nasa limelight sa pagkakataong ito. Oo, 2 halimaw ang talagang nanggaling sa napakaliit na Imperial Kingdom. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang 2 taong ito ay dapat na makakuha ng isa sa 10 posisyon upang magtungo sa Dark Cloud Dynasty. Maraming tao ang tumingin ng mabuti kina Lizardo at Logan. Tahimik na lumipas ang oras. Si Lucius at Riker ay magkasunod na umakyat sa iba pang mga combat ring. Ngunit sa kasamaang palad, sa kanilang mga lakas, hindi nila nagawang maging isang ringmaster ng labanan na walang humamon. Alvin, tayong 2 ay malamang na walang kapalaran sa 10 posisyong iyon. Ang lahat ay nakasalalay sa iyo, Lizardo, at Logan. Napabuntong hininga si Lucius. Hindi nakakagulat na sinasabi nila na ang mga eksperto ay marami tulad ng mga ulap sa imperyo. Noong una ay naisip ko na pagkatapos kong makapasok sa ika-6 na antas ng Void Prying Stage, ang aking lakas ay maaari ng ituring na hindi masama. Ngunit ngayon, kung ang isang tao ay hindi nagtataglay ng isang paglilinang sa ika-7 antas ng Void Prying Stage o mas mataas, napakahirap na maging isa sa panghuling master ng labanan. Malalim na sumang-ayon si Riker. Kayong 2 ay hindi dapat malungkot. Bukod kina Lizardo at Logan, lahat ng mga martial artist na ito sa ika-7 antas ng Void Prying Stage o higit pa ay mas matanda sa inyong 2. Kapag pareho kayong magkasing edad nila, maaaring hindi kayo mas mababa sa kanila. Naaaliw si Alvin. 584. Parehong tumango sina Lucius at Riker nang marinig nila ang mga salita ng pang-aaliw ni Alvin, ngunit ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay hindi maiwasang mabaluktot sa isang tipak ng mapait na ekspresyon. Napansin ni Alvin ang panlulumo na damdamin nina Lucius at Riker. Nagpakawala si Alvin ng hangin nang makita niyang walang epekto ang kanyang aliw, at nagpadala siya ng voice transmission sa mga tainga nina Riker at Lucius. Kayong 2 ay hindi kailangang maliitin ang inyong sarili. Hindi mahalaga kung si Lizardo, Logan, o ako, lahat ng ito ay dahil gumagala tayo sa labas at nakakakuha ng mga hindi inaasahang pagtatagpo kaya taglay natin ang mga tagumpay na ito ngayon. Kung wala tayong mga fortuitous encounters, baka hindi natin may kumpara sa inyong 2. Mabagal na nagsalita si Alvin. Nang marinig ni Lucius at Riker ang mga salita ni Alvin, ang kanilang orihinal na malabong mata ay biglang nagliwanag sa sandaling ito. Mga sinasadyang pagkikita. Pareho silang nagkatinginan at nakita ang taas at understanding sa loob ng mga mata ng isa't isa. Ito ay isang bagay na hindi masyadong napansin ni Alvin. Sa kasalukuyan, ang tingin ni Alvin ay bumaba sa isa sa natitirang 2 batang henyo ng Belarus Imperial Kingdom. Ang taong ito ay umakyat sa isang combat ring at nakikipaglaban sa ika-6 na antas ng Void Prying Stage na martial artist. Sa huli, nakamit niya ang tagumpay. At ang kanyang mga kakayahan ay ganap na nahayag sa harap ng mga mata ni Alvin. Ika-6 na antas ng Void Prying Stage. Half-Step Advanced Force. Grade 5 Spirit Weapon. Bata mula sa Azure Forest Imperial Kingdom, sa inyong 5, parang ikaw lang ang hindi nakaakyat sa combat ring. Hindi ka sana mag-occupy ng posisyon mula sa Azure Forest Imperial Kingdom para lang sa panonood ng palabas, di ba? Ang binata mula sa Belarus Imperial Kingdom ay nakatayo sa combat ring habang nakatingin kay Alvin na may mapanuksong tingin.
Naglakas loob ka bang umakyat sa ring at labanan ako? Naging sanhi ito ng lahat ng mga tao na nagbabalak na umakyat sa ring ng labanan at labanan ang binata mula sa Belarus Imperial Kingdom upang ihinto ang kanilang mga yapak. Masaya silang nanood ng palabas. Sa isang panahon, si Alvin ay naging ganap na sentro ng atensyon. Ang binatang ito ay isa sa 5 batang henyo mula sa Azure Forest Imperial Kingdom din. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin siya pumapasok sa ring. Mukhang nasa edad 25 siya, at mas bata pa siya kay Lizardo. Ang mga miyembro ng Belarus Imperial Kingdom ay tulad ng dati, mahilig pumili ng mga hinog na persimmon na kalabasa. Haha! Kinuha nila si Lizardo para maging hinog na persimmon kanina. Muntik na akong matawa sa sarili ko. Siguro kung ang binatang ito ay nagtataglay ng likas na talento at kakayahang umunawa tulad ni Lizardo. Sa palagay ko ay hindi. Kahit sa ating Darkstone Empire, ang likas na talento at kakayahang umunawa ni Lizardo ay maaaring ituring na nasa tuktok. Masiglang nag-usap ang mga manunood sa paligid. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, gumalaw si Alvin, na tila nag-transform sa isang bug zone ng hangin na bumaba sa combat ring at humarap sa binata mula sa Belarus Imperial Kingdom. Sa kabilang banda, nang makita niya si Alvin na madaling umakyat sa combat ring, ang binata mula sa Belarus Imperial Kingdom ay nakaramdam ng bahagyang kawalan ng kumpiyansa. Noong una ay inakala niya na si Alvin ay hindi maglalakas loob na umakyat sa combat ring, at sa ganitong paraan, mapapahiya niya si Alvin. Ano? Nanghihinayang sa pag-provoke sa akin. Tumingin si Alvin sa binata habang nagsasalita ito ng walang pakialam. Bahagyang lumungkot ang ekspresyon ng binata. Nanghihinayang nga siya, pero masasabi ba niya ito? Kakayanin kaya niyang mawala ang mukha nito. How about this? I'll give you a chance. Binaril ng tingin ni Alvin ang huling batang henyo mula sa Belarus Imperial Kingdom na nasa labas ng combat ring. Aakyat ka na rin sa combat ring. I'll challenge the both of you together. Nang matapos siyang magsalita, binigyang diin ni Alvin ang kanyang tono. Siyempre, kung pareho kayong hindi maglalakas loob, maaari kang umamin ng pagkatalo. Ang mukha ni Alvin ay mabilis na nagpakita ng isang maliwanag at napakatalino ng ngiti, at tila sigurado na siya na ang dalawang binata mula sa Belarus Imperial Kingdom ay aamin ng pagkatalo. Naglalaro. Sa mataas na platform, malamig na bumantong hininga si Calvin, at pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin na may ekspresyon na tila nagsasabing nakita ko na ang iyong mga panlilinlang. Mayroong 2 dahilan kung bakit ganito ang iniisip ni Calvin. Ito ang una ay nakita niya si Marlon na nakasimangot. Ang pangalawa ay hindi niya akalaing magiging ganoon kalakas ang binatang ito na nasa edad 25 lang. Darren, Wayne, dahil pinilit niyang ligawan si kamatayan, dapat pareho kayong tuparin ang kanyang mga hiling. Lumabas ang voice transmission ni Calvin. Nakahinga ng maluwag ang 2 batang henyo mula sa Belarus Imperial Kingdom nang marinig nila si Calvin. Dahil gusto mong ligawan si kamatayan, ipapaalas kita ni Wayne. Ang binata sa labas ng combat ring, si Darren, ay lumipad upang bumaba sa combat ring bago tumayo ng balikatan kasama si Wayne sa paghaharap kay Alvin. Maghintay. Sa sandaling ito, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa mataas na plataporma. Si Marlon ang tumingin kay King Yong at nagsalita ng seryoso na ekspresyon. King Yong? Itong 2 binata mula sa Belarus Imperial Kingdom na lumalaban ng 2 laban sa isa ay tila labag sa mga patakaran ng Young Genius Competition, tama ba? Marlon. Hindi pa nagsasalita si Haring Yong nang hindi napigilan ni Calvin ang panlilibak. Kanina, malinaw na narinig ng lahat ng naroroon dito. Ang miyembro ng iyong Azure Forest Imperial Kingdom ang nagsalita tungkol sa magkasamang paghamon sa 2 batang henyo ng ating Belarus Imperial Kingdom. Ngayon, gusto mong balikan ang kanyang salita. Iginagalang mo ba si Haring Yong? Ang mga salita ni Calvin ay binigkas ng may katwiran. Simulan. Sa wakas ay nagsalita na si Haring Yong, at tahimik siyang pumayag sa mga batang henyo ng Belarus Imperial Kingdom na 2 laban sa isa.
Katulad ng sinabi ni Calvin, ang bagay na ito ay dinala ng mga miyembro ng Azure Forest Imperial Kingdom pagkatapos ng lahat. Dahil ang isa ay nagsalita ng gayong mga salita, kung gayon ang isa ay dapat magbayad ng halaga para dito. Umupo ulit si Marlon, at ang kanyang ekspresyon ay sobrang hindi magandang tingnan. Tumingin si Alvin kay Marlon at bahagyang nataranta. Ano ang ginagawa ni Vice Dean Colton? Wala ba siyang tiwala sa akin? Sa sandaling ito. Alvin, samantalahin ang pagkakataon habang ang 2 taong iyon mula sa Belarus Imperial Kingdom ay hindi alam ang iyong kakayahan na patayin sila bago sila umamin ng pagkatalo. Isang nasasabik na voice transmission ang pumasok sa mga tainga ni Alvin. Vice Dean Colton, ikaw. Natulala si Alvin. Naunawaan niya na ito ang voice transmission ni Marlon. Ngunit ang Marlon sa mataas na plataporma ay tila ibang tanawin. Sa madaling panahon, naunawaan ni Alvin. Sinadya ni Marlon ang pagpapakita ng kahinaan upang gawin ang 2 kinatawan mula sa Belarus Imperial Kingdom na bantayan ang kanilang bantay. Siya ay tunay na isang tusong matandang Zorro. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Bata mula sa Azure Forest Imperial Kingdom. Papapuntahin ka namin ngayon. Sina Wayne at Darren ng Belarus Imperial Kingdom ay nagsiwalat ng nakakatuwang mga ngiti habang kumikislap ang kanilang mga figure at nagsilabasan sila. Ginamit nila ang lahat ng kanilang kakayahan sa sandaling sila ay umatake. Ika-6 na antas ng Void Priang Stage. Half-Step Advanced Force. Grade 5 Spirit Weapon. Whoosh! Whoosh! 2 figure na mabilis na parang hangin ang kumikislap, at sila ay parang 2 makamandag na ahas na nagngangalit habang magkasabay silang kumagat kay Alvin. Para bang hindi sila titigil hanggang sa kagatin nila si Alvin hanggang mamatay. Mga tanga! Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumulot sa isang bahagyang malamig na ngiti, at isang madilim na liwanag ang sumilay sa kalaliman ng kanyang mga mata. Libo-libong ilusyon. Agad, ang spiritual force ni Alvin ay sumanib sa kanyang soul brand para isagawa ang soul skill na sa kanya lang. Agad na binalot ng ilusyon na espasyo sina Darren at Wayne, samantalang si Alvin sa halip ay nakatayo sa lugar, hindi gumagalaw na parang bundok. Nabaliw na ba ang batang henyo na ito mula sa Azure Forest Imperial Kingdom? Nililigawan ba niya si kamatayan? Natigilan ang paligid ng mga manunood nang makita nilang hindi kumibo si Alvin nang kaharap niya ang pinagsamang pag-atake ng 2 binata mula sa Belarus Imperial Kingdom, at naramdaman nilang lahat na si Alvin ay naghahanap ng kamatayan. Ngunit sa sumunod na sandali, sabay-sabay silang natigilan. Langit! Anong nakita ko? Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, ang mga pag-atake ni Wayne at Darren ay tumalikod at kumislap sa gilid sa sandaling ang kanilang mga pag-atake ay malapit nang bumaba sa katawan ni Alvin. Si Darren at Wayne ay pumunta sa kaliwa at kanan ayon sa pagkakasunod-sunod habang sila ay naghiwalay at umaakyat patungo sa isang bakanteng lugar sa combat ring at umatake sa himpapawid. Para silang nawala ng malay. For a time, bukod sa mga miyembro mula sa Azure Forest Imperial Kingdom na handa sa pag-iisip mula pa noong una, lahat ng naroroon, kasama si King Yong, ay natulala. Ang napakalaking sentrong plaza ng Imperial City ay dumaloy sa mga batis ng mga tao, ngunit sa sandaling ito ay nakakatakot na tahimik, at tanging mga alon ng pigil na paghinga ang maririnig. Anong kakayahan yan? Si Haring Yong ang unang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, at siya ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon. Nabaliw na ba itong 2 batang henyo mula sa Belarus Imperial Kingdom? Sinaatake talaga nila ang hangin. Mga baliw. Ang mga nakapaligid na karamihan ng mga manunood ay unti-unting nakabawi sa kanilang pagkagulat. Sa mataas na entablado, si Calvin ng Belarus Imperial Kingdom at ang iba pang mga kinatawan ay may labis na hindi magandang tingnan na mga ekspresyon. Darren, Wayne, anong ginagawa niyong dalawa? Ang boses ni Calvin ay tumagos sa tenga nina Darren at Wayne. Pero, ang 2 sa kanila ay tila hindi nila siya narinig, at nanatili silang walang pakialam, patuloy na ginagawa ang kanilang makakaya upang salakayin ang hangin. Nang likas na tumingin si Calvin kay Marlon, sa halip ay napansin niya si Marlon na nakatingin din sa kanya.
Sa sandaling ito, walang kahit katiting na pag-aalala sa mukha ni Marlon. Biglang napagtanto ni Calvin na marahil, nalinlang siya ni Marlon. Tingnan mo, dali. Nag-aaway sila. Biglang may sumigaw. Napatingin si Calvin. Nakita niya na ang dalawang batang henyo mula sa Belarus Imperial Kingdom ay nagsimulang umatake sa isa't isa, at ang kanilang mga mata ay ganap na pula. May masasabi ba sa akin kung ano ang nangyayari sa FK? Nang makita niya sina Darren at Wayne na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang salakayin ang isa't isa at nasa malaot madali ay mamamatay silang magkasama kapag nangyari ito, naging malungkot ang mukha ni Calvin, at naramdaman niyang malapit na siyang mabaliw sa galit. Lalo na nang makita niya ang naka-violet na binata mula sa Azure Forest Imperial Kingdom na nakatayo sa gilid ng combat ring at masayang nanunood ng palabas. Fu! Kumulo ang vital energy at dugo ni Calvin at nagalit siya hanggang sa nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Haring Yong. Inaamin ko ang pagkatalo ko sa ngalan nila. Tumingin si Calvin kay Haring Yong at bahagyang nawala ng pag-asa. Si Calvin ay hindi nag-alinlangan kahit kaunti na kung ito ay magpapatuloy, lahat ng 5 pinakasikat na kabataang henyo ng Belarus Imperial Kingdom na kanyang dinala ay mamamatay. Effective lang kung sila mismo ang umamin ng pagkatalo. This is the rules. Walang pakialam na sagot ni Haring Yong. Nanginig ang katawan ni Calvin habang ang kanyang mga mata ay naging pulang-pula. Darren. Pareho kayong tumigil. Nang mapansin niyang walang silbi ang mga voice transmission, sumigaw si Calvin ng may malungkot na boses dahil gusto niyang pigilan sina Darren at Wayne. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin siya narinig ni Darren at Wayne, at nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa isa't isa. Hindi nagtagal, ang dalawa sa kanila ay ganap na natatakpan ng mga pinsala. Bang! Sa wakas, napansin ni Darren ang isang kapintasan at pinatay si Wayne na katulad ng lakas niya, samantalang si Darren na ang katawan ay natatakpan ng mga pinsala ay nasa bingit din ng pagbagsak. Ha. Walang espesyal ang mga miyembro ng Azure Forest Imperial Kingdom. Nakatayo doon si Darren habang tumatawa siya ng malakas sa langit. Mabilis na napigilan ng kanyang pagtawa ang maingay at mataong ingay ng eksena at naging dahilan upang bumalik ang eksena sa nakamamatay na katahimikan. Pagkatapos ng maikling sandali, nabaliw na ba talaga itong si Darren? Sa tingin ba niya pinatay niya ang taong mula sa Azure Forest Imperial Kingdom? Mukhang nasisiraan na talaga siya ng bait. Maraming tao ang tumingin kay Darren na may kakaibang tingin. Fu! Sa mataas na plataporma, si Calvin ay muling nagalit hanggang sa puntong nagluwa siya ng isang subo ng dugo, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng husto. Ano nga ba ang nangyayari? Bakit nangyari ang ganoong bagay? 585. Ha. Ang tawa ni Darren ay ganap na pinigilan ang pabulong ng mga talakayan ng nakapalibot na pulutong ng mga manunood. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, si Alvin ay nakatayo sa lugar ng hindi gumagalaw na parang bundok, ngunit ang kanyang kamay ay kumilos. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at tinuro. Agad-agad. Swish! Isang puwersa ng punto na napalitan ng anyo mula sa Origin Energy ay sinamahan ng isang sinaunang may sungay na dragon sa kalangitan habang ito ay sumipol ng marahas at tumagos sa pagitan ng mga kilay ni Darren. Fu! Isang mahinang tunog ang umalangaw-ngaw, at isang madugong butas ang lumitaw sa pagitan ng mga kilay ni Darren bago siya matigas na bumagsak, ganap na walang bakas ng buhay. Siya ay ganap na patay. Hanggang sa puntong ito, lahat ng 5 dakilang kabataang henyo ng Belarus Imperial Kingdom ay namatay. Sa mataas na plataporma, ang kinatawan ng Belarus Imperial Kingdom, si Calvin, at ang iba pang kinatawan sa tabi niya ay may mga galit na ekspresyon, at ang kanilang mga katawan ay nanginginig ng husto. Ang lahat ng 5 batang henyo ng kanilang Belarus Imperial Kingdom ay talagang namatay. Bukod dito, ang mga batang henyo ay namatay sa harap ng kanilang mga mata. Ang 5 taong ito ay pawang mga haligi ng kanilang Belarus Imperial Kingdom sa hinaharap. Marlon. Naimpluwensyahan ng kanyang kahihiyan at galit, tumingin si Calvin kay Marlon at nagsalita sa pamamagitan ng boses na napuno ng marahas na ugali. Ikaw kasi, lahat ng ito dahil sayo.
Lahat ng ito ay dahil sinadya mong hamukay ng butas at patalon ako. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay nila. Ikaw. Nang marinig niya ang boses ni Calvin, dahan-daang lumingon si Marlon para tingnan si Calvin na parang tulala ang tingin niya. Calvin, kahit maghukay ako ng butas, tumalon ka man o hindi, parang ikaw ang pumili, tama? Ngayon, gusto mo pa ring itulak ang lahat ng responsibilidad sa akin. Pag-isipan mo munang mabuti kung paano mo ipapaliwanag ang bagay na ito sa Emperor ng iyong Belarus Imperial Kingdom sa sandaling bumalik ka. Ha. Ang boses ni Marlon ay napuno ng masayang tawa. Noong nakaraan, dahil sa kompetisyon ng mineral vein sa pagitan ng dalawang kaharian ng Imperial, kahit na ang Azure Forest Imperial Kingdom at ang Belarus Imperial Kingdom ay hindi nagsimula ng digmaan, ngunit sila ay parang apoy at tubig. Wala silang ibang hinahangad kundi ang lipulin ng isa at ipagdiwang pagkatapos. Sa kasalukuyan, nang makita niyang namatay ang lahat ng 5 pinakasikat na kabataang henyo ng Belarus Imperial Kingdom, si Marlon ay labis ding natuwa. Higit pa rito, para kay Marlon, ang lahat ng ito ay dahil si Calvin at ang 5 kabataang henyo mula sa Belarus Imperial Kingdom ay nagkusa upang pukawin sila. Kung hindi, baka hindi ganito ang wakas. Sabi nga sa kasabihan, huwag masyadong lumayo kapag may ginagawa, para laging may puwang para bumalik. Malinaw na hindi ginawa ng mga miyembro ng Belarus Imperial Kingdom ang ipinangangaral ng mga salitang ito. Ikapitong antas ng Void Priang Stage. Samantala, nagkagulo ang paligid. Pagkatapos ni Logan at Lizardo, ang binata na nakadamit ng violet sa combat ring ay naging sentro ng atensyon gaya ng inaasahan. Ang Azure Forest Imperial Kingdom ay talagang lumalaban sa langit. Una ay lumitaw ang ika-8 antas ng Void Priang Stage na batang henyo, pagkatapos ay lumitaw ang isang ika-9 na antas ng Void Priang Stage na batang henyo. Ngayon, ang pinakabata sa kanila ay talagang isang ika-7 antas ng Void Priang Stage na martial artist. Base sa kanyang hitsura, siya ay nasa edad na halos 25. Ang ganoong natural na talento ay sapat upang maging sanhi ng lahat ng mga batang henyo ng ating Darkstone Empire na mamula sa kahihiyan. Pagkatapos ng araw na ito, ang Azure Forest Imperial Kingdom ay tiyak na magiging sikat sa buong Darkstone Empire. O kung magsalita sa mas normal na paraan, itong Azure Forest Imperial Kingdom ay naging ganap na mainit. Ang nakapalibot na pulutong ng mga manunood ay masiglang nag-usap, at ang kanilang mga salita ay napuno ng emosyonal na buntong hininga. Alvin. Sina Riker at Lucius ay tumingin kay Alvin na may mga mukha na natatakpan ng mga ngiti, at nakaramdam sila ng saya para kay Alvin. Siyempre, may bahagyang pagkagulat sa kanilang mga puso. Si Alvin ay talagang nakalusot sa ika-7 antas ng Void Priang Stage. Ito ay isang bagay na hindi nila alam noon pa man. Nakalusot si Alvin sa ika-7 antas ng Void Priang Stage. Nakatayo si Logan sa combat ring habang nakatingin kay Alvin na nasa isa pang combat ring, at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang naging malungkot. Ang kanyang likas na talento ay talagang napakalakas. Bagamat si Logan mismo ay nakalusot sa ika-8 antas ng Void Priang Stage, ang pagkakaroon ng gayong mga pagpapahusay sa loob ng maikling 1 taon ay sapat na upang mabigla ang sinuman. Ngunit siya lamang ang nakakaalam sa kanyang sarili na ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng gayong mga pagpapabuti ay dahil sa magkasunod niyang pagkain ng 2 bunga ng espirito sa taong ito. Ang isa sa mga espiritong prutas na ito ay katulad pa rin ng gantimpala na ibinigay sa taong nakakuha ng karangalan na maging numero 1 batang henyo sa imperyo, ang Void Fuse Fruit. Kaya, wala siyang labis na pananabik sa Void Fuse Fruit. Bukod sa pagkuha ng isa sa 10 posisyon para magtungo sa Dark Cloud Dynasty at lumahok sa Dynasty Martial Competition, ang layunin niya ay talunin si Alvin. Siguro kung epektibo pa rin sa akin ang demonic technique ni Alvin pagkatapos kong makapasok sa ika-8 antas ng Void Priang Stage ngayon. Naisip ni Logan sa kanyang puso. Saan ba talaga natutunan ni Alvin ang demonic technique na iyon? Kahit si Master ay hindi alam kung ano talaga ang demonic technique na iyon. Ito ay isang bagay na lubhang hindi ka panipaniwala sa opinyon ni Logan.
Kung tutuusin, ang kanyang master ang pinakamalakas na pag-iral na nakita niya sa kanyang sariling dalawang mata sa buong buhay niya, at maging ang kanyang master na hindi makita sa pamamagitan ng demonic technique ni Alvin ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na medyo mahirap tanggapin. Alvin, hindi mo ako binaygo gaya ng inaasahan. Ang malamig na mukha ni Lizardo ay nababalot ng isang ngiti ngayon. Nakilala niya si Alvin noong siya ay 18. Noong panahong iyon, si Alvin ay 16 na taong gulang pa lamang na kabataan. Nang maglaon nang ihayag ni Alvin ang kanyang lakas ng panapanahon, naging sanhi pa ito ng isang alon ng kawalan ng lakas. Nang makapasa sila sa pagsusulit ng Iron Blood Army's Genius Camp at sabay na pumasok sa Paladin Academy, itinapon pa siya sa malayo ni Alvin. Sa oras na iyon, naramdaman niya na imposible para sa kanya na habulin muli si Alvin sa buong buhay niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang maraming hindi inaasahang pangyayari na nangyari sa kalaunan ay naging dahilan upang makatagpo niya ang kanyang kasalukuyang guro, at tuluyan na niyang hinabol si Alvin at nalampasan pa niya si Alvin. Noong nakaraan, ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin. Not bad? Not bad. Ang Azure Forest Imperial Kingdom ay nagtatago ng maraming talento. Ano ang pangalan mo? Bumaba ang nagbabagang tingin ni Haring Yong kay Alvin habang nagtatanong siya na may bahagyang ngiti. Sa ilalim ng maraming inggit at paninibugho na titig, tumango si Alvin kay Haring Yong. Haring Yong, ako si Alvin. Alvin. Agad na naalala ng lahat ng taong naruroon ang pangalang ito. Alvin. Alvin. Magandang pangalan. Bahagyang ngumiti si King Yong habang tumatango. Sana makuha mo ang isa sa 10 posisyon para magtungo sa Dark Cloud Dynasty sa pagkakataong ito. Mataas ang tingin ko sa iyo. Mataas ang tingin ko sa iyo. Isang maikling pangungusap mula kay Haring Yong ang nagtulak kay Alvin sa harapan ng bagyo. Alvin. Si Prince Sheng, na nakaupo sa tabi ni Marlan, ay may maputing ekspresyon. Hindi niya akalain na si Alvin ay talagang nakakuha ng napakagandang tagumpay bigla. Namula ang mga mata ng maraming kabataang henyo mula sa iba't ibang kapangyarihan at iba't ibang Imperial Kingdom. Pupunta ako subukan ang iyong lakas. Hindi nagtagal, lumipad ang isang asul na binata na nakadamit upang umakyat sa combat ring at humarap kay Alvin. Isa itong ikapitong antas na Void Prying Stage martial artist tulad ni Alvin, at mayroon pa siyang grade 5 na spirit weapon na umaasa sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, tiyak na dahil sa half-step advanced force lang ang naintindihan niya na naging dahilan ng pagpapatalsik sa kanya ni Alvin mula sa combat ring sa isang galaw. Mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi ginamit ni Alvin ang kanyang soul skill. Sa ganang kanya, ang pagkakaroon ng ganito ay hindi sapat para magamit niya ang kanyang soul skill. Para naman sa 2 tao mula sa Belarus Imperial Kingdom, ginawa niya ito ng buo para sa kapakanan ng paglalaro ng malupit na biro sa kanila. Ang paulit-ulit na provokasyon at pagpatay na ibinunyag ng mga batang henyo ng Belarus Imperial Kingdom ay nagdulot sa kanya ng matinding galit na nagmula sa kanyang puso. Advanced na lakas ng hangin. Ang mga taong naruroon ay nagulat muli kay Alvin. Ang pagkakaroon ng cultivation sa ikapitong antas ng Void Prying Stage sa edad na halos 25 ay sapat na upang mabigla sila. Ngayon, inihayag niya ang Advanced Twin Force. Marahil ang kakayahan ni Alvin sa pag-unawa at likas na talento ay ganap na hindi mas mababa kaysa kay Lizardo. Ang Azure Forest Imperial Kingdom ay isang mapaghimala na lugar, talagang nakapagsilang ito ng gayong mga halimaw. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon, tiyak na pupunta ako sa Azure Forest Imperial Kingdom para magbigay galang sa mahimalang lugar na ito. Nagbuntong hininga sa emosyon ang nakapaligid na pulutong ng mga manunood. Sa kabilang banda, ang mga batang henyo na naruroon ay tunay na napagtanto kung gaano kitikot si Alvin sa sandaling ito. Samantala, lumitaw sa iba pang mga combat ring ang mga combat ring master na walang hinamon. Halos lahat ng mga combat ring master na ito ay umiiral sa ika-8 antas ng Void Prying Stage. 2 combat ring lang ang may 4 na ika-7 antas na Void Prying Stage na martial artist na nakikipagkompetensya dito. Alvin, tama ba? Ako, si Zhongnan, susubukan ko ang iyong lakas.
Isang figure ang lumipad sa combat ring na kinatatayuan ni Alvin, at sigurado, iginuhit niya ang mga tingin ng lahat ng naroroon. Si Zhong Nan. Si Zhong Nan ay nakagawa na sa wakas. Si Zhong Nan ay nasa ikatlo sa mga nakababatang henerasyon ng ating Darkstone Empire. Ang kanyang cultivation ay nasa ika-9 na antas ng Void Prying Stage, at naintindihan pa niya ang unang antas ng Earth concept. Ang lakas ni Zhong Nan ay hindi mas mababa sa Lizardo ng Azure Forest Imperial Kingdom. Nagkagulo ang paligid ng mga manunood. Nireranggo ang pangatlo sa mga nakababatang henerasyon ng Darkstone Empire. Nagulat si Alvin sa binata sa kanyang harapan. Ang binata ay nasa edad na 35, at siya ay nagtataglay ng isang ordinaryong hitsura na kabilang sa uri ng pagiging ordinaryong hindi siya matagpuan sa karamihan. Ika-9 na antas ng Void Prying Stage at naintindihan ang unang antas ng Earth concept, ngunit siya ay nasa pangatlo lamang sa mga nakababatang henerasyon ng Darkstone Empire. Nanginig ang puso ni Alvin. Mukhang malamang na tama ang hula niya kanina. Para bang ang pagkakaroon sa Void Initiation Stage at sa itaas ay naruroon sa gitna ng mga batang henyo ng Darkstone Empire. Kahit na pinaghihinalaan ko ang aking sarili na binyo-bully ang mga kabataan sa labanang ito. Ngunit hindi ko namamalaya na iniisip ko na hindi ka kasing simple ng nakikita mo sa ibabaw. Mabigat ang ekspresyon ni Zhong Nan nang harapin niya si Alvin. Anong ibig mong sabihin? Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan. Walang masasabi tungkol sa pagkatalo mo sa ika-7 antas ng Void Prying Stage na martial artist kanina. Ngunit halatang gumamit ka ng pambihirang kakayahan kapag nakikipag-usap sa dalawang batang henyo mula sa Belarus Imperial Kingdom. Sa pagkakataong ito, nagpadala si Zhong Nan ng voice transmission sa mga tainga ni Alvin. Hindi maiwasan ni Alvin na magulat nang marinig niya ito. Nang maramdaman ng lahat na ang dalawang batang henyo mula sa Belarus Imperial Kingdom ay nawala ng malay, ang Zhong Nan na ito ay talagang nakapansin ng isang ideya. Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, isang ganap na itim na pamalo ang lumitaw sa kamay ni Zhong Nan. Grade 5 Spirit Rod. Tumaas ang kilay ni Alvin, at napansin niyang ang pagnanakaw sa kamay ni Zhong Nan ay isang Grade 5 Spirit Weapon sa unang posibleng sandali. Si Zhong Nan ang unang rod user na nakita ni Alvin nitong mga nakaraang taon. Ang tungkod ay ang ninuno ng lahat ng sandata. Sa mundo, noong hindi pa naipanganak ang mga sable, espada, sibat, at iba pang sandata, ang mga sandata ng lahat ay ang pinakasimpleng pamalo. Kaya't ang pamalo ay masasabing ninuno ng lahat ng sandata. Siyempre, kahit na simple ang pamalo, ang pagnanais na gamitin ito ng maayos ay hindi isang madaling bagay. Bagamat ang isang pamalo ay walang talang tulad ng isang espada at sable. Ngunit sa sandaling ito ay sumabog, ang lakas nito ay napakalakas, at nagawa pa nitong basagin ang mga laman loob at lahat ng buto sa katawan ng isang tao. 586. Narinig ko na noong isang buwan, umasa si Zhong Nan sa Grade 5 Spirit Rod sa kanyang kamay para durugin ang isang ika-9 na antas ng Void Prying Stage na martial artist na naunawaan ang advanced force hanggang mamatay sa isang strike. Oo, ang martial skill ni Zhong Nan, 1,000-ton rod, ay masyadong mapagmataas. Kumbaga, ang 1,000-ton rod na iyon ay isang mataas na grade na Earth rank offensive martial skill. Si Zhong Nan ay umasa sa 1,000-ton rod na ito para intindihin ang Earth Force para maunawaan pa ang Earth concept ngayon. Nang makita nila ang tungkod ng espiritu na lumitaw sa kamay ni Zhong Nan, muling nagkagulo ang paligid. Narinig ni Alvin ang mga nakapaligid na talakayan, at lubos niyang napagtanto kung gaano pambihira si Zhong Nan. Ang aking espiritual na lakas ay kasalukuyang nasa ika-9 na antas ng Void Prying Stage, samantalang, kahit na ang Zhong Nan na ito ay isang ika-9 na antas ng Void Prying Stage na martial artist, naiintindihan niya ang unang antas ng Earth concept. Siguro kung ang illusory space na nilikha ng aking soul skill, 1,000 illusions, ay makakapagsil sa kanya. Umikot ang mga kaisipan sa isip ni Alvin, at naisip niya ang maraming bagay. Nakagawa na ng desisyon si Alvin sa kanyang puso. Kung ang soul skill, 1,000 illusion ay walang silbi sa taong ito, kung gayon direkta niyang aaminin ang pagkatalo. Mag-iingat ka.
Hindi na kailangang sabihin, si Zongnan ay napakataas na tao, at nagkusa siyang bigyan ng babala si Alvin bago umatake. Kasunod nito, itinaas ni Zongnan ang kanyang paa upang tumapak sa lupa, na naging sanhi ng pagyanig ng combat ring na parang isang lindol. Kaagad, kasama ang origin energy sa katawan ni Zongnan na nagngangalit, lumitaw sa kalangitan ang isang sinaunang may sungay na dragon silhouette na napapalibutan ng 2,000 sinaunang mammoth silhouette tulad ng maliwanag na buwan na napapalibutan ng mga kumikislap na bituin. Kasama ng isang earth and yellow na enerhiya na lumilitaw sa origin energy ni Zongnan, isa pang sinaunang may sungay na dragon silhouette ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Unang antas ng Earth concept. Gusto pa niyang umasa sa energy ng Earth. Hindi maiwasang maging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang buong katawan ni Zongnan na unti-unting bumubuo ng kakaibang koneksyon sa lupa sa pamamagitan ng kanyang unang antas ng Earth concept sa sandaling ito. Kaagad, isa pang 5,000 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Zongnan. Ito ang enerhiya ng lupa kung saan nakuha ni Zongnan ang suporta sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang unang antas ng Earth concept. Hindi ito ang katapusan. Whoosh! Kasabay ng origin energy sa katawan ni Zongnan na bumubuhos sa grade 5 spirit rod sa kanyang kamay. Ang isa pang 5,700 sinaunang mammoth na silhouette ay unti-unting namuo sa itaas niya. Sa huli, nang ibigay ni Zongnan ang kanyang buong lakas upang kunin ang enerhiya ng langit at lupa, ang paggalaw na dulot nito ay naayos sa 3 sinaunang may sungay na dragon silhouette at 2,700 sinaunang mammoth silhouette. Kung ang labanan ay hindi ginawa malayo sa lupa, kung gayon kahit si Lizardo ay malamang na malayo sa isang laban para kay Zongnan. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Alvin. Bukod dito, naiintindihan ng Zongnan na ito ang Earth concept, kaya maaaring ipagpalagay na nalinang din niya ang isang Earth-rank defensive martial skill. Bang! Lumabas si Zongnan, na naging dahilan upang bumukas ang lupa ng combat ring na parang sapot ng gagamba na kumalat sa paligid. Sa sandaling ito, si Zongnan ay tila nagbagong anyo sa isang Diyos ng lupa at kinokontrol ang walang hanggan na banal na enerhiya ng lupa. Malamang matatalo si Alvin. Masasabi lang na kawawa siya sa pagharap kay Zongnan. Ang lakas ni Zongnan ay maituturing na hindi magagapi sa ilalim ng Void Initiation Stage sa ating Darkstone Empire. Kung hindi ito umiiral sa Void Initiation Stage o mas mataas, halos imposibleng talunin si Zongnan. Karamihan sa mga nakapaligid na manunood ay hindi maganda ang tingin kay Alvin. Iilan lang sa Azure Forest Imperial Kingdom ang tumingin ng may pag-asa sa pag-unlad ng eksenang nasa harapan nila. Siyempre, hindi lahat ay inaasahan ito. Tiningnan ni Prince Sheng ng Azure Forest Imperial Kingdom si Alvin na may titig na puno ng lamig, at wala siyang ibang hinihiling kundi patayin si Alvin at magdiwang pagkatapos nito. Sana si Alvin ang pinatay nitong Zongnan. Kung hindi, sa pagsulong ng kanyang cultivation, kung gayon hindi pa ako banggitin, kahit ang Azure Forest Trisect ay maaaring walang magawa sa kanya sa hinaharap. Bumangon ang matinding lamig sa puso ni Prinsipe Sheng. Sa singsing ng labanan. Huminga ng malalim si Alvin at unti-unting kumislap ang madilim na liwanag sa kaibuturan ng kanyang mga mata, at tila naging 2 bola ng masamang apoy. Ang tagumpay o pagkatalo ay nakasalalay sa hakbang na ito. Nag-iisip si Alvin sa kanyang puso, at habang si Zongnan ay sumusugod patungo sa kanya ng may bilis na lumakas ng mas mabilis. Libo-libong ilusyon. Ang spiritual force ni Alvin ay tumusok sa kanyang soul brand, at matagumpay niyang naisagawa ang soul skill na pagmamay-ari lamang niya. Isang illusory space na katatapos lang niyang gawin ang nakabalot kay Zongnan sa loob nito. Kasunod nito, bahagyang nabagabag si Alvin dahil labis siyang natakot na ang ilusyon na espasyo ay matamaan sa dispersal ng unang antas ng Earth concept ni Zongnan. Kasabay ng paglipas ng panahon, bagamat bahagyang yumanig ang ilusyon na espasyo, nanatili itong buo, at naging dahilan upang hindi mapigilan ni Alvin na huminga ng maluwag. Mukhang ang illusory space na itinayo ng aking kasalukuyang spiritual force ay hindi natatakot sa first level concept. Ngunit kung second level concept ito, malamang na ang illusory space na may ganitong antas ng lakas ay maitatama sa dispersal.
Naunawaan ito ni Alvin mula sa reaksyon ng ilusyon na espasyo. Dahil ang isang unang antas na konsepto ay hindi nagawang matamaan ang ilusyonaryong espasyo na itinayo ng kanyang Thousand Illusions upang ikalat, kung gayon siya ang kasalukuyang controller ng maliit na mundong ito na kinaroroonan ni Zhongnan. Kaya niyang kontrolin ang buhay at kamatayan ni Zhongnan. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, gumawa ng hakbang si Zhongnan. Ngunit nang makita nilang malakas pa rin ang paghampas ni Zhongnan sa kanyang pamalo sa ere matapos umiwas si Alvin sa gilid, sila ay lubos na natulala. Ito. Si Zhongnan kaya ay nasaroon na rin ng bait. Nang ang karamihan ng mga tao ay nagulat at natarante, itinaas ni Zhongnan ang kanyang pamalo at binasag ito muli, at muli niya itong binasag sa hangin sa kabilang panig. Naging sanhi ito upang hindi makapagsalita ang mga tao sa paligid. King Yong? Itong si Alvin ay hindi gagamit ng inscription, tama ba? Hindi napigil ang magtanong ng matandang nakaupo sa tabi ni Haring Yong. Hindi siya gumamit ng inscription. Umiling si Haring Yong, at ang kanyang mga mata ay puno rin ng pagtataka. Buong buhay na niyang pinagdaanan, pero iyon pa rin ang unang pagkakataon na nakakita siya ng kakaibang eksena. Ang pakiramdam na ito. Parang nahulog si Zhongnan sa isang ilusyon na nabuo mula sa isang inscription. Paano ito nakamit ni Alvin? Sa mga mata ni Haring Yong sa sandaling ito, misteryoso ang nakasuot ng violet na binata sa combat ring hanggang sa hindi niya maiwasang matakot dito. Whoosh! Sa combat ring, muling winasak ni Zhongnan ang kanyang pamalo. Sa pagkakataong ito, nakatayo na siya sa hangganan ng combat ring, ngunit tila hindi niya ito napansin kahit kaunti. Dapat na itong matapos. Nagkibit balikat si Alvin bago dahan-daang naglakad patungo kay Zhongnan at tumayo sa likuran niya. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, makikita ang kamay ni Alvin sa likod ni Zhongnan at casual na itinulak si Zhongnan palabas ng combat ring. Natalo si Zhongnan. May masasabi ba sa akin kung ano ang nangyayari? Masyadong kakaiba ito, tama ba? Hindi naman nag-iinarte sina Alvin at Zhongnan. It's surely not a act. Kung hindi, paano mangyayari ang kakaibang bagay? Sa tingin ko hindi ito nagkataon. Huwag kalimutan na ang mga kabataang henyo na iyon mula sa Belarus Imperial Kingdom kanina ay halos kamukha ni Zhongnan ngayon. Oo, kung ito ay isang gawa. Papayag ba ang 2 taong iyon na bumubuo sa Belarus Imperial Kingdom na patayin ni Alvin? Ang nakapalibot na pulutong ng mga manunood ay masiglang nag-usap, at lahat sila ay nabigla sa kakayahan ni Alvin. Alvin. Walang kamalay-malay, isang maliit na mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lizardo. Alam niyang kahit kalabanan siya ni Alvin ngayon, matatalo siya ng walang pag-aalinlangan. Ang lakas ni Zhongnan ay hindi mas mababa sa kanya, at kahit na kung sila ay maglalaban sa lupa, madali siyang matatalo ni Zhongnan sa pamamagitan ng pag-asa sa enerhiya ng lupa. Ngunit ngayon, natalo ni Alvin si Zhongnan sa lupa. Bagamat hindi ito tunay na tagumpay sa pamamagitan ng lakas, talagang natalo si Zhongnan. Sa isang labanan sa pagitan ng mga martial artist, ang proseso ay hindi mahalaga dahil ang pinakamahalaga ay ang kinalabasan. Akala ko noon, kaya kung itapon si Alvin sa malayo sa likod ko sa pagkakataong ito. Ngunit sa hindi inaasahan, nahabol na niya. Napabuntong hininga si Lizardo sa kanyang puso. Paano ito magiging posible? Sa isa pang combat ring, si Logan ay may ekspresyon ng kawalang paniwala habang nakatingin sa eksenang nasa harapan niya. Ayaw niyang maniwala na totoo ang lahat ng ito. Alam niyang malayo siya sa pagiging katapat ng Zhongnan na iyon, ngunit natalo ni Alvin si Zhongnan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Logan ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso. Kahit nalabanan ni Lizardo ang Zhongnan na ito, malamang nawala siyang tiwala sa pagtatagumpay. Ngunit sa halip ay tinalo ni Alvin si Zhongnan. Napagtanto ni Logan na malamang na kailangan muna niyang talunin si Lizardo bago matalo si Alvin. Walang kamalay-malay, itinapon pa ni Alvin si Lizardo sa kanyang likuran. Alvin.
Sa mataas na plataporma, ang pagtataka sa mukha ni Marlon ay unti-unting naglaho, at pinalitan ito ng isang makapal na nakangiting ekspresyon, samantalang, si Prince Sheng sa gilid ay may sobrang hindi magandang tingnan. Talagang nakakatakot si Alvin ngayon. Natatakot ako na walang sino man sa ilalim ng Void Initiation Stage ang makakatapat sa kanya. Isang rumaragasang bagyo ang bumangon sa puso ni Prinsipe Sheng. Si Alvin ay hindi matatalo sa ilalim ng Void Initiation Stage. Prinsipe Sheng. Sa sandaling ito, isang voice transmission ang narinig ng mga tainga ni Prince Sheng. Tumingin si Prince Sheng kay Marlon na may nagtatakang ekspresyon. Naunawaan niya na ang may-ari ng void transmission ay si Marlon. Alam ko na ang bagay sa caged battle arena noong araw na iyon at ang kahihiyan na dinanas ng munting prinsipe ay naging dahilan ng pagkamuhi mo kay Alvin hanggang sa buto. Ngunit umaasa pa rin ako na maaari mong hayaan ni Alvin ang nakaraan na lumipas. Nagpatuloy si Marlon sa pamamagitan ng voice transmission. Nakita mo na rin ang kasalukuyang mga nagawa ni Alvin. Tiyak na pupunta siya sa Dark Cloud Dynasty. Kahit na ang kanyang kinabukasan at mga prospect ay walang limitasyon. In the future, malamang imposibleng makahanap ka ng pagkakataon para mawala siya. Dahil ganito na, bakit hindi mo ilibing sa kanya ang hatchet? I'm willing to act as the person between the two of you, how about it? I believe that Alvin would still willing to give me face. Ang mga salita ni Marlon ay tila pinag-iisipan niya ito. Nanginig ang katawan ni Prince Sheng. Ilibing ang palakol. Hindi ba ito humihiling sa kanya na magkusa na sumuko? Kung ganito, paano niya pananatilihin ang kanyang dignidad? Ngunit nang pag-isipan niyang mabuti, ang mga salita ni Marlon ay talagang nabigkas. Pag-iisipan ko. Huminga ng malalim si Prince Sheng at sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Tumango si Marlon at hindi na ito nagulat. Kung pumayag kaagad si Prinsipe Sheng, marahil ay pagdududahan niya ang katapatan ni Prinsipe Sheng. Bilang isang revered elder ng Imperial Family, pamilyar siya sa karakter ni Prince Sheng. Bakit napakaraming halimaw ang lumitaw sa Azure Forest Imperial Kingdom? Ang dalawang kinatawan ng Belarus Imperial Kingdom ay may mabangong ekspresyon. Lalo na si Calvin, ang kanyang mga mata ay hindi namamalayan na may bahid ng pulang-pula. Kung maaari, wala siyang ibang hinangad kundi ang bumaba sa mataas na plataporma at patayin ang lahat ng 5 mahuhusay na kabataang henyo ng Azure Forest Imperial Kingdom upang ilabas ang puot sa kanyang puso. Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang dahilan na hindi niya ito magagawa. Kung siya ay maglakas loob na gumawa ng hakbang, marahil ay hindi niya mahawakan ang mga sulok ng damit ng mga tao mula sa Azure Forest Imperial Kingdom bago siya patayin ni Haring Yong. 587, Scott. Tagasalin, Crazy Tulanzurator Editor, J. Si King Yong ang numero 1 eksperto ng Darkstone Empire mula noong mahigit 10 taon na ang nakakaraan, isang pag-iral na nasa kalagitnaan ng Void Interpretation Stage. Ngayong mahigit 10 taon na ang lumipas, walang maniniwala kung sasabihing hindi pa nakakatuntong si King Yong sa Void Interpretation Stage. Mukhang nakatagpo muli si Alvin pagkatapos umalis ng mag-isa sa pagkakataong ito. Sumulyap si Lucius kay Riker na nasa tabi niya at bumantong hininga. Marahil, hindi natin mapipigilan ang ating sarili mula sa labas ng mundo at linangin. Dapat nating tingnan ang labas ng mundo. Kumikislap ang mga mata ni Riker habang dahan-dahan siyang nagsalita. Samantala, kasabay ng pag-alis ni Alvin sa kanyang espiritual na lakas, ang ilusyon na nabuo mula sa kakayahan ng kaluluwa, Thousand Illusions, ay nawala sa kawalan, at si Zhongnan na itinulak ni Alvin mula sa combat ring ay nakabawi sa sandaling ito. Nang maramdaman niya ang kakaibang mga tingin na nagtagpo sa kanyang sarili mula sa paligid, alam niyang nawala siya, tuluyang nawala. Nang maalala niya ang eksena noon, napagtanto ni Zhongnan sa unang pagkakataon na ang lahat ng iyon ay isang ilusyon, ito ay parang panaginip lamang. Salamat! Tumango si Zhongnan kay Alvin at bahagyang ngumiti bago umakyat sa isa pang combat ring. Ang pang-7 antas ng Void Prying Stage Combat Ring Master ay isinilang lamang sa combat ring na iyon.
Nang makita niyang umakyat si Zhongnan sa combat ring, ang pang-7 antas ng Void Priang Stage Combat Ring Master ay direktang umamin ng pagkatalo, at ito ay katumbas ng pagkapong ng kanyang mga kamay at pagbibigay nito kay Zhongnan. Itong Zhongnan ay kawili-wili. Tumaas ang kilay ni Alvin. Natural na alam niya kung bakit nagpasalamat si Zhongnan sa kanya kanina, at ito ay walang iba kundi dahil nagpakita siya ng awa. Kung tutuusin, tuluyan na niyang napatay si Zhongnan kanina, pero hindi niya ginawa. Para kay Alvin, wala siyang matinding galit kay Zhongnan, samantalang, mula sa simula hanggang sa huli, hindi kailanman nagpahayag si Zhongnan ng intensyong pumatay sa kanya. Kaya hindi na niya kailangang patayin si Zhongnan. Samantala, nagkaroon pa rin ng isa pang combat ring kung saan matindi ang laban ng dalawang martial artists sa ika-7 antas ng Void Priang Stage. Pagkaraan ng maikling sandali, isa sa kanila ang naging master ng singsing sa labanan. Ngunit ang tao ay naging master ring ng labanan nang ang isang figure na parang kidlat ay bahagyang bumaba sa singsing ng labanan. Ito ay isang binata na may berdeng damit sa paligid ng edad na 35, at ang kanyang ordinaryong mukha ay parang may utang sa kanya. Siya long ay sa wakas ay umakyat sa isang combat ring. Si Heron ay kinikilala ng publiko na nireranggo ang numero 2 sa nakababatang henerasyon ng ating Darkstone Empire, ang kanyang cultivation ay nasa unang antas ng Void Initiation Stage, at naintindihan pa niya ang unang antas ng Wind Concept. Siya ay dapat na pumasok sa mga laban sa ngayon din. Ang mga nakapaligid na pulutong ng mga manunood ay masiglang nag-usap, samantalang ang ika-7 antas na Void Priang Stage na martial artist na katatapos lang maging combat ring ay halatang isang batang henyo rin ng Darkstone Empire, at ang kanyang mukha ay bahagyang naging malungkot nang makita niya si Heron. Inaamin ko ang pagkatalo. Sa huli, masunurin siyang tumalon sa singsing ng labanan. Hanggang sa puntong ito, isang combat ring master ang lumitaw sa bawat isa sa 9 na combat ring. Sa gitna ng 9 na combat ring, ang Azure Forest Imperial Kingdom ay sumakop sa 3 sa kanila. Sinakop din ng Darkstone Empire ang 3, at sila ay sinakop ni Heron, Zhongnan, at Harley ayon sa pagkakabanggit. Si Harley ay tiyak na scholar na binata na natalo sa kamay ni Logan, at siya ay umakyat sa isa pang combat ring sa kalaunan upang maging isang bagong combat ring master. Sa gitna ng 3 natitirang combat ring, ang isa sa kanila ay inookupahan ng isang batang henyo mula sa isang nangungunang sekta sa Darkstone Empire, ang Unswerving Sect. Ang 2 pang tao ay mula sa 2 Imperial Kingdom sa ilalim ng Darkstone Empire. Kung walang haamon sa 9 na magagaling na combat ring master sa susunod na 10 hinga ng oras. Kung gayon ang 9 na combat ring masters ay maituturing na determinado. Sa oras na iyon, kung may aakyat muli sa combat rings, ang taong iyon ay makakalaban lamang para sa karangalan ng pagiging numero 1 batang henyo sa Darkstone Empire. Tumayo si Haring Yong mula sa kanyang kinauupuan, at ang kanyang tinig ay parang isang malakas na kampana habang nagsasalita siya ng may malalim na boses. Ang eksena ay naging nakamamatay na tahimik, at ito ay napuno ng ingay at kaguluhan pagkatapos ng maikling sandali. Sa wakas ay dumating na ito sa kompetisyon para sa numero 1 batang henyo sa imperyo. Ngunit, malamang na walang suspense. Natural. Kasabay ng mga talakayan ng mga taong nanunood, ang mga tingin ng maraming tao ay bumaril sa isang sulok ng labanan, at isang itim na nakadamit na binata na nakatayo doon. Nakatayo doon ang nakaitim na binata na nagpapahinga sa kanyang isip habang nakapikit. Sinundan ni Alvin ang mga tingin ng lahat upang tumingin. Siya ang numero 1 batang henyo sa nakababatang henerasyon ng Darkstone Empire. Ang binata na may itim na damit ay lampas ng kaunti sa 30, at ang kanyang edad ay mukhang mas bata pa kaysa kina Heron at Zhongnan. Ang binata ay may hugis espada na mga kilay at mabituing mga mata na may mukha na tila inukit ng isang talon at napakawalang kapintasan. Panahon na para kumilos si Scott. Si Scott ang ipinagmamalaki ng ating Darkstone Empire. Sa 10 tao na aalis mula sa ating Darkstone Empire, malamang na makuha niya ang kwalifikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Si Scott ang numero 1 batang henyo sa nakababatang henerasyon ng Darkstone Empire, at tiyak na mananalo siya sa napakalaking karangalan para sa ating Darkstone Empire.
Ang nakapaligid na pulutong ng mga manunood ay labis na nasasabik, at sila ay napuno ng kumpiyansa patungo sa nakaitim na binata. Tinatawag siyang Scott. Tumaas ang mga kilay ni Alvin, at pagkatapos ay nagunat ang kanyang espiritual na lakas na naglalayong tukuyin ang cultivation ni Scott. Ngunit ang kanyang espiritual na lakas ay hindi pa lumalapit kay Scott nang mapansin niya ang mga espiritual na lakas mula noon ay nakapulupot sa kalapit na Scott. Mukhang may inspection ko lang ang kanyang cultivation pagkatapos niyang umakyat sa combat rings mamaya. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Sa ilang sandali, napagtanto ni Alvin na hindi na niya kailangang siyasatin ang cultivation ni Scott. Whoosh! Gumalaw si Scott, at ang ilan sa mga manunood ay hindi malinaw na nakita ang mga galaw ni Scott, samantalang si Alvin at ang iba pang mga batang henyo ay nakakita lamang ng isang itim na kulay na kidlat na dumaan. Kasunod nito, si Scott ay nagpakita sa itaas sa kalangitan sa itaas ng siyam na singsing ng labanan, at nakatayo siya doon sa himpapawid. Unti-unting nagmulat din ang kanyang mga mata. Ang mga mata ni Scott ay hindi isang ordinaryong itim na mag-aaral, ngunit sa halip ay mas malapit sa kulay abo, at ito ay mukhang napakalalim at matahimik, hanggang sa puntong naging dahilan upang ang iba ay madaling mawala sa loob nito. Whoosh! Samantala, apat na parang buhay na sinaunang may sungay na silhwete ng dragon ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Scott at nakapulupot. Pangatlo. Pangatlong antas ng Void Initiation Stage. Nakalusot na naman si Scott. Nagkagulo ang paligid dahil nabigla sila sa cultivation na inihayag ngayon ni Scott. Ikatlong antas ng Void Initiation Stage. Ang puso ni Alvin ay labis na nabigla habang siya ay nakatitig ng walang laman kay Scott. Si Scott ay tumingin sa halos 32 o 33, ngunit ang kanyang paglilinang ay ganap na nalampasan ang maraming kabataang henyo ng Darkstone Empire. May isang uri ng aura sa kanyang Scott na medyo pamilyar sa akin. Parang naramdaman ko na ito sa kung saan. Biglang sumikip ang mukha ni Alvin habang maingat niyang inaalala ngunit hindi niya maalala kung saan niya naramdaman ang ganitong uri ng aura sa huli. Ang aura na ito ay napuno ng kalungkutan at kalupitan. Siyempre, pinigilan ito ni Scott sa loob ng kanyang katawan, at mahirap para sa isang ordinaryong tao na mapansin ito. Ang Scott na ito ay malamang na nakatagpo din para magkaroon ng kanyang kasalukuyang cultivation. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Hindi banggitin ang Cloud Continent, kahit na ito ay ang buong Darkstone Empire, at Dark Cloud Dynasty, lahat sila ay isang malayong maliit na kaharian lamang. Ang pag-iral na tulad nito na lumilitaw sa isang malayong maliit na kaharian ay isang labis na kagulat-gulat na bagay sa kanyang sarili. Kung hindi nakatagpo si Scott, halos imposible ito. Siya si Scott. Ang numero 1 eksperto sa nakababatang henerasyon ng Darkstone Empire, talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon. Ikatlong antas ng Void Initiation Stage. Si Scott ay hindi pa 35, tama. Hindi mahalaga kung ito ay ang mga kinatawan ng iba't ibang kapangyarihan at Imperial Kingdom sa mataas na plataporma, o ang grupo ng mga batang henyo sa ibaba ng plataporma, lahat ay emosyonal na napabuntong hininga. Ang vast origin energy ay parang bola ng apoy sa katawan ni Scott habang binalot siya nito sa loob. Whoosh! Sa sandaling ito, ang mga hibla ng material na kulay violet na enerhiya ay lumitaw sa origin energy sa katawan ni Scott, at isa pang tatlong sinaunang may sungay na dragon silhouette ang lumitaw sa kalangitan sa itaas niya. Ang 7 sinaunang mammoth na silhouette ay umiikot pababa na may kahangahangang aura na bumaril sa kalangitan na parang mga bahaghari. Third level lightning concept. Maraming tao ang hindi napigil ang mapasigaw sa gulat. Si Scott, ang numero 1 eksperto sa nakababatang henerasyon ng Darkstone Empire, ay nagtataglay ng cultivation sa ikatlong antas ng Void Initiation Stage at naunawaan ang ikatlong antas ng Lightning Concept. May gusto bang hamanin ako sa siyam? Nakatayo si Scott sa gitna ng hangin habang dahan-dahan siyang nagsasalita, at ang malamig niyang boses ay may kasamang labis na pagmamalabas. Sa loob ng ilang sandali, nagkatinginan ang siyam na combat ring master sa combat ring, at sa huli, walang nang ahas na hamanin si Scott. Ang paghamon kay Scott ay simpleng nililigawan si kamatayan.
Ang ikatlong antas ng Void Initiation Stage at ikatlong antas ng Lightning Concept ay sapat na upang gawin ang lahat, kabilang si Alvin, na huwag nang magpatuloy. Mukhang desidido na ang kalalabasan. Wala nang kapana-panabik na makikita. Masyadong malakas si Scott, at siya ay lubos na hindi kapantay ng iba pang 9 na Combat Ring Masters. Ang iba pang 9 na mahusay na Combat Ring Masters ay walang lakas ng loob na labanan siya. Third level Void Initiation Stage, third level Lightning Concept. Ang lakas ni Scott ay maihahambing pa sa mga eksperto mula sa mas matandang henerasyon. Maraming tao mula sa nakapaligid na karamihan ang bahagyang nadismaya. Si Scott ay nagpahayag ng napakalakas na lakas, kaya ang karangalan ng pagiging numero 1 batang henyo sa imperyo ay walang alinlangan na pag-aari niya. Alvin, hindi mo rin hinahamon si Scott. Tumingin si Zhongnan kay Alvin at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Kahit na naalala niya ito ngayon, nakaramdam pa rin siya ng matagal na takot sa kanyang puso sa kakayahan ni Alvin. Sa sandaling iyon, ang kanyang buhay ay tila ganap na kontrolado sa mga kamay ni Alvin, at ito ay nasa awa ni Alvin. Hindi siya nag-alinlangan kahit kaunti na kung gusto ni Alvin ang kanyang buhay sa sandaling iyon, tiyak na mamamatay siya. Napangiti ng mapait si Alvin nang marinig niya si Zhongnan. Huminin si Scott. Hindi pa banggitin na si Scott mismo ay isang pag-iral sa ikatlong antas ng Void Initiation Stage, at ito ay malayo sa isang bagay na naapektuhan ng Soul Skill, Thousand Illusion, na naisagawa niya gamit ang kanyang spiritual force, kahit na ang ikatlong antas ng Lightning Concept ni Scott ay sapat na para madaling mabura ang illusory space na binuo ng kanyang Soul Skill. Ang kanyang kakayahan sa kaluluwa, Thousand Illusions, ay may maraming paghihigpit, at hindi ito pinakamakapangyarihan. Ito ay ganap na walang silbi bago si Scott. Hindi ako match sa kanya. Bahagyang umiling si Alvin habang tumugon siya sa pamamagitan ng voice transmission. Biglang naunawaan si Zhongnan. Kasunod nito, bumaba ang tingin ni Alvin sa origin energy sa katawan ni Scott. Sa mas tiyak na pagsasalita, nakatitig siya ng may konsentrasyon sa kulay violet na enerhiya na nilalaman ng origin energy ni Scott, ang kanyang lightning concept. Ang pangatlong antas ng konsepto ng kidlat ay nagdulot ng lakas ng kidlat na nagtataglay ng mga kidlat na tumatalon sa loob nito, at kung hindi magmasid ng mabuti, imposibleng mapansin ito. Kidlat. Walang kamalay-malay, nabighani si Alvin 1, at ang kanyang buong katawan at kaluluwa ay nahuhulog sa loob ng lightning concept ni Scott. Sa sandaling ito, tila hinailan niya ang patong sa patong ng ambon upang matuklasan ang lalim ng kidlat ng isang hakbang pa. Kaya ganyan. Sa huli, bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Lahat sila ay nagsasabi na ang karanasan ay ang pinakamahusay na guro, at ang mga katotohanan ay talagang ganito. Sa aking karanasan ngayon, mayroon akong bagong pag-unawa sa kidlat, at ang aking Tempest Point ay tiyak na makakamit ang perfection stage sa maikling panahon. Si Alvin ay lubos na nagtitiwala dito. Kung gusto niyang makamit ang perfection stage sa Tempest Point, kailangan muna niyang maunawaan ang Advanced Lightning Force. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.